Katulad kahapon. Sige, umupo ka. Sige. Bossing Chu. Oy, Boss, dapat 2 yuan benta mo. 1 yuan lang dapat. Di sasapat sa puhunan. okay lang. Hindi ako naghihirap. Gusto ko lang maranasan buhay at tumulong sa kapwa. Mabuting tao ka. Haha, kita na lang. Hoy, dahan-dahan, boss. Pakikuha na nga ng isa. Lagyan mo ng itlog, ha? Sige. Sige, ngayon na. Umalis kayo sa daan. Tigil kayo kumain. Ano tingin-tingin ka? Kung di kayo aalis, papatayin ko kayo. Lumabas kayo. Ha ha ha. Ha 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 ha. Mga pare, ano nangyayari? Maganda, ano sitwasyon? Putang ina, lahat ng vendor magbayad ng proteksyon. Bakit di ka nagbabayad? Di mo ba kilala JL Group ko? Ano? Buisit? Aray. Ang kanang Siyangguan mula sa emperador, nagpapakilalang Siyangguan Binyaw kay Ginoong Chu. Siyangguan, pinakamalaking pamilya sa ating bansa. Anong kailangan mo sa akin? Matagal ko nang hinahangaan si Ginoong Chu. Ngayon, dala ko ang lahat ng bigay kasal ng angkan Siyangguan. Nakikiusap akong pakasalan ako ni Ginoong Chu. Huwag kang magbiro. Isang maliit lang akong tindero ng pancit. Paano ako mapapansin ng pinakamarangal na pamilya sa syudad? Huwag mo akong pagtawanan. Mapagkumbaba si Ginoong Chu. Alam ko, pinakatanyag ka sa buong mundo. Masyado kang mahinhin at namumuhay sa makamundong paraan. Taos puso akong pumarito ngayon. Naway makuha ko ang pabor ni Ginoong Chu. Ang pinakadakila sa mundo. Ako? Kung ako man ang pinakadakila, hindi ako magtitinda ng pansit sa tabi ng daan. Kahit mga batang squatter na ito, humihingi ng lagay sa akin. Ano? Pangahas kayong maningil kay Ginoong Chu. Para kumain lang ng pancit. Gutom na ako. Oh boss, bilisan mo't bigyan mo kami ng tig-1 plato ng pancit. Ang sarap talaga ng pancit mo. Bantog ka na. Hindi ba, mga pre? Oo. Ha ha ha. Bakit may itak kayo habang kumakain? Hindi. Kasi, pangsaya lang. King Wo. Bini-bini. Putulin ang kamay at paa ng mga umapi kay Ginoong Chu. At itapon sa kalsada. Si Binibining Chingwo ang gagawa nito. Putulin ang kamay at paa ng mga nagpapalungkot kay Jichu. Putulin ang kanilang mga kamay at paa, tapos itapon sa kalsada. Opo, Bini-bini. Halina't umalis na tayo. Wag kang gagalaw. Ako na ang hahakbang. Pakiusap, manatili ka. Gusto mong umalis? Mabuti. Ginoo, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Napakagaling mo talaga. Ngunit may nobya na ako. Bukas na ang aming kasal. Umuwi ka na. Kakakumpiyansa. Ang Binibini kong amo ang pinakamaganda sa balat ng lupa? Paano ka naging ganito kawalang galang? Papatayin kita. Jingu!
Oy, King Wu? Tumayo ka agad. Ayos ka lang ba? Ang galing sa martial arts. Ang kakayahang kontrolin ng walang hirap. Ang pinakamataas na antas ng martial arts. Binibini, natiyak ko na siya ang Dark Emperor. Bilisan mo. Tumayo ka na. huwag basta-basta gumamit ng patalim. Magandang dilag. Madali kang mamatay niyan. Ang tamis, birhen ka pa rin pala. Alam mo ba yan? Sanay na sanay ako sa kababaihan. Hoy mga kababayan, magpapakasal na ako bukas. Mawawala muna ang pansit canton ko. Kita-kita tayo pagkatapos. Pwede rin kayong dumalo sa kasal ko. Sige. Ginoong Cho, May iba pa ba? narito na ang multong hukbo huling babala na sa ating maharlikang angkan. Tanging ikaw, Jichu, ang makakalutas noon. Umaasa akong tutulong ka sa amin. Sabi ko na isang simpleng tindero lang ako, hindi ako makakatulong. Kung hindi ka mangako, babalik-balikan kita. Binatang pangalawa. Sa mahabang panahon, hindi ka ba nahipo ng kapatid kong hampas lupa? Siyempre hindi. Isang maliit na tindero lang siya. Paano ko siya pahihiramin? Ha 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 ha. Mabuti. Akin ang pagiging prinsipe ng kansyo. Ikaw ay akin din nagkakantutan sa sariling bahay. Nakakalibog talaga. Sige na. Binatang pangalawa, dahan-dahan. Nandiyan pa ang walang malay niyang ina. Huwag mo siyang gisingin. Haha. Anong kinakatakot mo? Kung magising, suntukin mo ulit. Gago. Bastos. Chusyong hangin yun. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, nagkakamali ka. Wala kaming ginawa. Kanina lang. Muntik na akong mahulog. Mabait lang si kuya para tulungan ako. Oo, nang tulungan ko siya na disgrasya akong nadulas. Kaya naman, nahulog sa kanya. Aray. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, anong problema mo? Bumangon ka? Aray, Aray, nanay, anong nangyari sa'yo? hindi ko alam. Parang natumama ulo ko sa isang bagay. Nanay, sila ba ang nanakit sa iyo? Hoy, kapatid kong mabait. Kuya, huwag mo akong pagbintangan. Kahit magkapatid tayong magkaiba ng ina, wala akong kinalaman sa nanay mo. Bakit ko siya sasaktan? 'Di ba? Matanda na ang nanay mo. Siya lang ang nahulog. Anong kinalaman namin doon? Ano ning kinalaman mo doon? Kahit nahulog ang nanay ko. Di mo ba siya matutulungan? Pero anong masamang ginagawa mo? Anong ginawa namin? Sasabihin ko sa iyo, Chuwushwang, huwag mo akong pagbintangan. Huwag mo akong siraan. Kung hindi,
ano naman? Sasabihin ko sa'yo, Chuoshuang, huwag mo akong pagbintangan. Huwag mo akong siraan. Kung hindi, Ano itong mangyayari? Chuoshuang, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ayaw mo na magpakasal bukas, di ba? Ha? Tinatakot mo ako sa kasal. Akala mo kung sino ka. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa akin? Tama ang narinig ko? Ano sinabi mo? Hindi ako karapat-dapat sa'yo? Anong lakas ng loob mong sabihin yon? Oh, kuya. Si Miss Han ay may-ari ng bangko. Ikaw ay isang maglalako lang ng pansit. Paano mo nasabing hindi siya karapat-dapat sa'yo? Haha! Ha? Paano ako makakaharap? Kung alam mo ang pinanggalingan ko, mabubunot ka ng sarili mong mga mata. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko nakakayanin. Cho, wala kang silbi para lang sa kahambugan mo, nagsasabi ka ng kalokohan. Cho, wag mo akong patigilin. Ang ating kasunduan ay nakansela na. Nako! Hiramat! Imposible yan. Yun, kasalanan ni Wushuang ang lahat. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Huwag mong sirain ang kasunduan. Ina, huwag kang mabahala. Kanselahin na ang kasunduan. Isang babaeng walang silbi at walang disiplina. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Tumahimik ka. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba, nakapag-asawa ka sa angkan ng Han dahil prinsipe ka ng angkan ng Chu. Pero mula nang palayasin ka ng ama mo, naghirap na ang pamilya natin. Para sa tulad naming mahirap biyayang makapag-asawa. Lalo na ang babaeng tulad ni Yunyin. Yunyin, nakikiusap ako. Patawarin mo si Wushuang. Huwag mong putulin ang kasunduan. Huli na ang lahat. Ang anak mong hambog at walang silbi, nangahas pa akong saktan. Ngayon pa lang, hihiwalayan ko na siya. Huli na, walang kakayahan at hambog ang anak mo. Ngunit naglakas loob pa siyang manakit sa akin. Ngayon din, pakakawalan ko siya. Diyos ko po. Hindi, wag! Wushuang, makinig ka sa nanay mo. Magpasok agad kay Yinyon. Bilisan mo tumingi ng tawad. Inay, hindi mo alam ang ginawa niya at ni Chuxiong. Marumi siya. Kalokohan. Totoo ang sinasabi ko. Nakuha ko na ang gintong suporta ng FS Hall. Malapit na akong umangat sa ranggo na katataas sa lahat. Sa panahong iyon, ikaw na tindera ng pansit, titirang nakatunga nga sa akin. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Parang gusto mo nang mamatay. Ahahaha. Kaya pala ang lakas ng loob at kayabangan mo. At walang kredibilidad. Ito'y dahil sa suporta ng gintong plano ng Function Hall. Ano naman? Ako'y mayabang ngayon. Wala akong silbi. Nararapat kang iwan. Karapat-dapat ako? Baka hindi mo alam na galing ka sa pagiging dukha sa tagumpay mo ngayon, lahat ay dahil sa akin. Kapatid kong mahal, una kang pinabayaan ng pamilya mo. Ngayon naman ay iniwan ka ng kasintahan. Nabubuang ka na. Saan mo na panindigan na dahil sa'yo si Ms. Han? Pangalawang Ginoo, huwag nang makipagtalo. Nahihiya ako sa aming kasunduhan nitong mga nakaraang taon. Nakakahiya talaga. Ipapawalang bisa ko ang kasunduan ngayon din. Yinyon, huwag naman ganyan. Dati siyang panganay ng Angkan Show. Malaki ang naitulong niya sa pagpapakasal sa'yo. Huwag mo kaming talikuran sa pagkakataong ito. Nangangarap ka. Walang kwentang anak mo. Gustong idamay pa ako. Huwag mo nang asahan yan. Oy. Yun huwag kang mabahala. Huwag kang magalit. Kapayapaan ang susi sa yaman. Kapayapaan ang kasaganaan. Kung hindi ka marunong humawak ng pera, wala rin itong patutunguhan. Pangalawang Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Oy. Wushuang, makinig ka sa nanay mo. Huwag matigas ang ulo. Magpasok sa kanya. Nais ng nanay mo ng apo, kaya magpakumbaba ka na. Hindi mangyayari yan. Inay, hindi karapat-dapat ang babaeng ito sa tawad ko. Tita, ayaw niyang humingi ng tawad sa akin. Kung pupunta ka sa amin at humingi ng tawad sa magulang ko, pwede ko itong kalimutan. Seryoso ka ba? Sige, susundin kita. Pupunta ako sa inyo para humingi ng tawad.
Ako mismo ang magpapaumanhin. Inay, makinig ka sa akin. Hindi ako tindero ng pansit. Ako ang Panginoon ng Fengshen Hall, ang dilim na emperador. Sige ma, sasabihin ko sa'yo, hindi ako tindero ng pansit. Ako ang pinuno ng Fengshen Hall, ang dakilang emperador. Hahaha? Akala mo si Peppa Pig ka? Nababaliw ka na ba? Hinahamon mo ang walang kapantay na pinuno ng FS Hall dakilang emperador. Anong problema? Isa ka lang pangkaraniwang tindero. Hindi mo alam ang parusa sa pagpapanggap sa dakilang emperador. Ang kapal ng mukha mo? Sinusuportahan ako ng Fengshen Hall. Siya lang ang pinapakinggan kong emperador. Paano ka nangahas na magpanggap sa kanya? Mukhang gusto mong mamatay. Isang hampas lupang babae, ang lakas ng loob mong saktan ako. Chu Wushang, sinaktan mo ako. Traitor ka, inaapi mo ako, ginigipit mo ako, bakit hindi kita pagsasampal? Kung hindi ka alis isang salita ko lang, wawakasan kita. Sige, sige. Titingnan natin. Sino ang huling tatawa? Nako, yin yun. Hayaan mo na siya. Nako, walang utang na loob. Gusto mong magalit ang iyong ina? Nanay, maniwala ka sa akin. Malaking tao talaga ako. Anak ka. Yin yun, oh. Walang kwentang kuya? Inaabangan ko ang kasal mo bukas. Ha ha ha! Mga bulok at mababang uri. Lahat sa F's Hall sumunod sa utos ko. Lahat sa FS Hall sumunod sa utos ko. Lahat sa FS Hall sumunod sa utos ko. Palasong sumasalpok sa ula-palaso ito ng madilim na emperador. Mag-imbestiga agad. Ano ang nangyayari? Opo. Ulat, General. Nagpadala ng cloud-piercing arrow ang Dark Emperor. Tinatawag tayo ng Dark Emperor. Pumunta na tayo agad. Bilisan mo! Ano? Nagpalabas ng palasong pumanaog sa ulap ang Dark Emperor. Mag-imbestiga ka nang mabilis alamin natin ang nangyayari. Susunod ang Fengshen Hall. Palaso ito ng Dark Emperor? Para sa akin ba ang sinyas ng Dark Emperor? Siyempre, ang aking ninong, tagapamahala siya ng Fengshen Hall. Malapit siya kay Dark Emperor. Sa tulong niya, seryosohin ito ng Dark Emperor. Mukhang kahihiyan si Chu Wushang para sa akin. Na yin yun, nagkasundo tayo. Hihingi ako ng tawad sa magulang mo. Huwag mong iwaksi ang kasunduan kay Chu Wushang. Sige, tita. Hindi ako nagsisisi. Hintayin mo ako rito. Maghanap ako ng kasama niya. Sige, hihintayin kita. Papatayin mo talaga siya ng karwahe? Siyempre, kung hindi, bakit natin siya linilin lang? Kapag namatay siya, mawawalan ng halaga si Chu Wushang. Kapag nabuhay pa siya ng isang araw, siyang unang asawa pa rin ng tatay ko. Pangalawa lang ang nanay ko. Kaya dapat siyang mamatay. Nauunawaan ko. Lao Jiang, may matandang babae dyan. Nakita mo ba? Oh, Banggain mo hanggang mamatay. Patayin mo siya para sa akin. opo, binibinihan. Mauna na kayong dalawa. Opo. Hala. Alright!
Hala. Aray, aray. Hala. Ano ang susunod? Bigla akong nagkaroon ng magandang ideya. Ano ang napakagandang ideya mo, binatang pangalawa? Bukas kasal mo sa walang kwentang kapatid ko. Sa tingin ko, itatakwil mo ang kasal bukas at pakakasalan mo ako, hindi pa sapat na kapanapanabik. Paano kung mas pahabagin pa natin? Ang walang silbing kuya kong si Chu Shuang ay isang mabuting anak. Sabi mo kung hindi niya mahanap ang bangkay ng ina niya, mababaliw kaya siya? Bukas, ipapahayag mo ang pagtatapos ng kasunduan natin, tapos makikita niya ang bangkay ng ina niya. Ang galing! Napakaganda, tunay nga. Bukas, ang kasal niya ay magiging libing ng kanyang ina. Nakamamangha, ikaw ang dapat na pangalawang anak, haha. Oy! Ating gabi na. Bakit hindi pa umuwi ang aking ina? Nobyo! Nobyo! Binabati ng Dragon Master ng Hilaga ang dilim na emperador. Binabati ng hari ng yaman ng timog, ang dilim na emperador. Yumuko sa dilim na emperador. Pagbati sa madilim na emperador. Tumayo ka. Salamat po, madilim na emperador. Aking walang kwentang kapatid upang agawin ang posisyong tagapagmana. Nakipagsabwatan pa sa aking kasintahan. Bukas sa kasalan, meron siyang balak na masama ipadala ang utos. Ihanda ang lahat. Hintayin ang sinyas ko. Anong kapal ng mukha niya? Panginoon, sinuportahan mo si Han Yinyon, ngunit tinalikuran ka, ipapawalang bisa ko agad ang suporta sa pamilyang Han. Huwag kang mag-alala. Gusto nila akong ibagsak. Kaya't gaganti ako upang sila ang mabagsak. Opo, Bumaba ka. Gumagabi na. Bakit hindi pa bumalik ang nanay ko? Han, Bakit ka nandito? nasaan ang nanay ko? Hindi ba't bumalik na ang nanay mo? Ano, dapat nakauwi na siya? Oo, ang nanay mo. Pagkatapos humingi ng tawad, nagmamadali siyang umuwi para daw ihanda ang kasal mo. Bakit hindi pa siya dumarating? Binabalaan kita, huwag kang maglaro sa akin, baka makatikim ka ng impyerno. Nagpakumbaba ang nanay mo para bigyan ka ng pagkakataon. Bakit mo ako ginaganyan? Hindi kita pakikipagtalo kung ligtas ang nanay ko, pero kapag may nangyari, pananagutan mo ang lahat. Mayabang ka pa rin bukas sa kasal mo, magiging libingan ng nanay mo. Hinanap ang buong lungsod, hindi mo pa nakita ang aking ina. Chusyong, Han Yingyun. Nahawakan niyo ang aking pinakabanal na alituntunin. Ginising niyo ang aking paghahangad na pumatay. Makasma po maglabas ng utos ng impyerno. Ngayon dadanakin ko ng dugo ang kasalan. Miss, nakuha ko na ang impormasyon. Ano ang nangyari? Bulag si Han Yingying at nagtulungan sa pangalawang anak ng Cho para pagtaksilan ang Dark Emperor. Nang malaman ito ng Dark Emperor, naglabas siya ng utos ng impyerno. Naghanda siyang magpakawala ng galit sa kasalan. Maganda, tulong ito ng Diyos. Shanyu, Opo, miss. magmadali ka at ihanda ang aking mga handog. Dadalahin ko lahat ng handog ng pamilya Siyangguan para agawin ang nobya sa kasalan ng Dark Emperor. Sige, maghahanda na ako. Kung mapapangasawa ko ang pinakamakapangyarihan, pwede na akong mamatay ng walang pagsisisi.
Ayos. Sige. Aray. Nandito na ang tatlong binata. Lahat ay maayos. Ang pamilya Jiang ay nagbigay ng 1,000 tael na ginto pagbati kay Miss Han sa maligayang kasal. Ang pamilya Liu ay nagbigay ng 10 pirasong jade. Pagbati kay Miss Han sa maligayang kasal. Tara na. Na pagbati. Ito ang lalaking ikakasal ngayon. Walang kwentang anak ng pamilya Chu. Bakit siya mag-isang nagpakasal? Shuwushwang, ano ang ibig mong sabihin? Wala ka bang pambili ng banda para sa kasal? Hindi karapat dapat si Han Yingyun ng banda. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong hindi karapat-dapat ang anak ko. Alam mo ba ang sinasabi mo? May-ari ng palitan ng pera ang anak ko. Mayaman siya? O isa ka lang nagtitinda ng pancit. Prinsipe lang ng pamilya Chu ang titulo mo. Paano mo nasabi na hindi karapat-dapat ang anak ko? Walang hiya ang ganyang klaseng tao. Bakit hindi mo sabihin kay Yin Yunwag na tayong magpakasal? Wala kang kakayahan. Nagmamalaki ka pa. Umuwi ka na lang. Hindi na kami ikakasal. Dumating na si Second Young Master Chu. Chu Wushuang. Parating na si pangalawang binibining Chu. Sa Chu Wushuang. Huwag kang mag-alala, kuya. Ako ang sasalo sa Diyo. Baka hindi mo kakayanin. Magtiwala ka sa akin. Mas magaling na ako sa iyo mula pagkabata. Tiyak na magdudulot ako ng sorpresa. Binabati ko ang tiyo at tiya. Butler, ipakita mo ang listahan ng mga regalo. Binata? Pangalawang binibining angkan ng Chubati sa anak na babae ng angkanhan sa pagpapakasal kabilang dito, 120 libra ng ginto. 10,000 tael ng pilak. Isang kahon ng jari na alahas. 50 tindahan. Sige. Aray, ang pangalawang binibini ay napaka-generoso at may pangako. Talagang hindi ko maintindihan. Magkapatid kayo sa ama. Bakit may walang kwentang tao at walang silbi? Tiya, hindi ninyo pwedeng sabihin yan. Hindi pwedeng sabihin. Sa totoo lang, ang aking mabuting kuya ay may kakayahan. Nagsasabi ka lang pangalawang binibini. Anong kasanayan mayroon siya? Pagtitinda ng pansit ay isang kasanayan. Mahirap ang magtinda ng pansit. Pinatutunayan nitong ang aking kuya kayang tiisin ang hirap. Kung ako ang nasa kalagayan niya sa ganoong hirap, pagod at maruming trabaho, hindi ko kaya. Dahil dito, masasabi kong ang kuya ko ay mas magaling sa akin. Kaya niyang magtiis. Mga mababang uri ang kayang gawin, yan sa palagay ko. Ang anak kong babae, dapat ipakasal sa pangalawang anak. Sa mga nagawa ng anak ko at kakayahan ng pangalawang binibini isang perpektong tambalan, isang matibay na ugnayan. Kay ganda sana, Tumanda na po kayo, tiya, panagutan ninyo ang inyong sinasabi. Tita, tanda mo na. Panagutan mo ang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Nagbabanta ka ba sa akin? Paalala lang. Huwag kang maarte. Dapat may panghuling hangganan ka, kundi mapapahiya ka lang. Hindi maganda yan. Mapapahiya raw ako. Ikaw? Akala mo prinsipe ka pa ng Angkan Chu? Hindi. Ang pamilya Chu. Isinuka ka na nila. Kapatid mong bunso. Diyos pa, tagapagmananining Angkan Chu. Tagapagmana ng Angkan Chu. Akala mo may pakialam ako sa Angkan Chu? Bakwan mo na lang yan. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw na ito malalaman ng buong mundo kung sino ako. Sa oras na iyon, iisipin mong dukutin ang sarili mong mata. Ano? Pinagmumukha mo akong bulag? Kung hindi kita papaluin ngayon, hindi ako mapapatawad sa sarili ko. May cirrhosis ka na, mainit ka pa rin sa ulo.
Gusto mo bang mamatay? Ano daw? Paano mo nalaman ang cirrhosis ko? Alam ko, tulad ng pagkatao ko sa kasal ngayong araw, hindi mo maiisip ang mangyayari. Nababaliw ka na ba? Isang mangangalakal ka lang ng fried powder. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sa tingin ko, ikaw ay galit ng isang walang kwenta. Nanay, tatay, anong nangyayari? Nanay, tatay, anong nangyari? Anong sinangyari sa mga magulang mo? Sabi ko ang mga taong nabulid sa kahirapan, hindi mo pwedeng pakasalan. Pero ayaw mong maniwala nagpakasal siyang mag-isa? At sinabing hindi mo siya karapat-dapat. Hindi ba ito kahihiyan sa angkan nating Han? Hahaha, tama ba ang narinig ko? Chuwushwang, anong sinabi mo? Paano ako naging hindi karapat-dapat sa'yo? Alam mo ang chismis ng mga tao sa'yon tungkol sa'yo? Ikaw ang magsabi. Hindi ako magsasalita. Baka kung sabihin ko, madumihan pa ang bibig ko. Ganito na lang? May nakakaalam ba dito? Ang magsabi, bibigyan ko ng 100 gintong tael. Alam ko. Alam na ng lahat yan. Tingnan natin. Ikaw lang magsalita ka. Para siyang aso. Hindi. Dapat ay reservoir dog, hahaha. Tama ka. Bilang panganay ng Angkan Chu, ngayon nagtitinda na lang ng pansit sa kalsada. Hindi lang siya aso, kundi lupay-pay na aso. Tapos ka nang umutot. Sabi ko hindi pa ako tapos. Anong magagawa mo? Sabihin mo kapag tapos ka na. Anong ginawa mo sa nanay ko? Gusto kong malaman kung nasaan ang iyong ina. Anak, Pagkatapos ng kasalang ito, sasabihin ko kung nasaan ang ina mo. Sangayon ka ba? Huwag mo akong lilinlangin. Baka wala ka ng pagsisihang pagkakataon. Pagsisisi. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang pagiging bulag ko noon na pakasalan ka. Ito'y nakakahiyang alaala na tatak sa aking buhay. Kung kilala mo lang sana ako, maiintindihan mo ang iyong pinakamalaking pagsisisi. Mabuti. Magsimula na tayo. Maligayang pagdating sa dalawang bagong mag-asawa. Mga minamahal na kamag-anak at kaibigan, maligayang pagdalo sa lahat. Si Ji Chuwushwang at Bebe, hanyin nyo ng ikakasal. Ngayon, Sandali. Maaari bang makapagpabot? Baby Chu, may nais pa ba kayong sabihin? Mga ginigiliw, ang lalaking ikakasal sa kasalang ito ay hindi siya. Ang tunay na lalaking ikakasal ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ang pangalawang anak ng pamilya Chu, si Chushong. Mga kababayan at panauhin, ang lalaking ikakasal sa araw na ito ay hindi si Chu Wushwang, kundi ang kanyang nakababatang kapatid, pangalawang anak ng pamilya Chu, si Chushong. Binibini Chu, ano ang nangyayari? Wala kang kinalaman sa kasal na ito, bumaba ka, opo. Sama ng inyong lahat, humihingi ako ng paumanhin sa lahat. May naganap na pagkakamali sa kasal ngayon. Sa aking palagay, kailangan kong magpaliwanag sa inyong lahat. Una sa lahat, kami ni Chu Wushwang ay nakatakdang magpakasal. Tulad ng alam ninyong lahat, noong panahong iyon, siya ang panganay na anak ng pamilya, puno siya ng mga ambisyon at nagnais paunlarin ang angkan ng mga Chu. Dito pinakakakit-akit ang isang lalaki. Sa palagay ko, bawat babae rito ay nagnanais ng lalaking may malaking pangarap sa buhay. Dito nakadarama ng kapanatagan ang isang babae. Kasama na ako rito. Si Ginong Chu ay nagsikap din ng lubos upang turuan siya ng maayos. Pinahintulutan siyang maglakbay at magkaroon ng karanasan. Umaasang makakapagpakatatag siya sa sariling kakayahan upang pamunuan ang malaking angkan ng mga Chu. Ngunit ang naging resulta ay alam na ng lahat. Sa loob ng 5 taon, si Chu Wushwang, ang respetadong panganay na anak, ay naging maglako ng pansit sa kalye. 1 tanso lamang ang halaga ng bawat tasa. At siya ay lugi pa. Labis na nabigo si Ginong Chu. Kaya pangalawang anak na lamang ang piniling tagapagmana. Ang gawing pinagpipitagan ng panganay na anak, si Chu Wushwang ay nalugmok sa putik.
Sa inyong lahat, hindi ako walang puso, ngunit hindi ko isasakripisyo ang kaligayahan ko para sa isang ordinaryong at walang kakayahang lalaki. Si Chu Wushwang, hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Ang mga pagsisikap at pag-asa ko nitong mga nakaraang taon. Kaya sa pagdiriwang ng kasal na ito, nais kong kayo'y maging saksi. Ako si Haninyon ay papawian ang kasunduan sa kanya. At pakakakasalan ng pangalawang anak ng mga Chu. Naiintindihan naman siguro ito ng lahat. Sang-ayon ako. Ano ang masasabi ng aking biyanan? Nais kong putulin ang kasunduan sa panganay ninyong anak at pakasalan ang bunsong anak. Sumasangayon ba kayo? Sumasang-ayon kami. Oo, dapat kaming sumang-ayon. Ang anak ko'y parang kababaihang phoenix. Paano siya mahuhulog sa maruming lugar? Ni hindi karapat-dapat si Chu Wushwang na magkaladke sa'yo. Hindi pa natin pinag-uusapan ang pagpapakasal, mabuti na. Kung magtitinda ka na lang ng pansit, Ginoong Chu, may iba ka pa bang sasabihin? Ginoong Chu na nagtitinda ng pansit, may sasabihin ka ba? Sabi mo'y phoenix ka sa sangkatauhan, ako'y putik sa tubig. Di ako karapat-dapat magsapatos mo. Hindi ba? Oo, marahil di mo alam lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Sa paningin mo, isa lang akong tindero. Ngunit ang tunay kong pagkatao karapat-dapat sa iyong pagsamba. Aray! Tama na, tapos na ang kasal natin. Akala mo ba'y makakatulong ang paghahambog mo? Maiimbak pa ba ng kayabangan ang kasunduan natin? Katawa-tawa. Sabihin ko sa'yo, Chu Wushwang, walang muwang at ambisyon na tulad mo. Dapat supilin ng tadhana. Dapat hiyain habang buhay. Dapat di makataas ng muka. Katatawanan ng lahat. Hanyin yun sabi mo'y katatawanan ako. At di ako naghahambog. Sino sa inyo ang hindi uod sa paanan ko? Sino ang may karapatang tumawa sa akin? Napakayabang mo at walang hiya. Maglakas loob kang sabihin na ikaw ang payaso, isang itinakwil na anak ng Angkan Chu. Sa paningin ng lahat, katatawanan ka, hahaha. Tama, kapatid kong mahal. Nakalimot ka na ba sa pagsusuri sa'yo ng mga bisita? Sabi nila'y aso ka at lubog na aso. Naghahanap ka ng kamatayan. Basura kang tao. Ang kapal ng mukha mong paluin ako. Kung di mo pipigilin ang sarili mo, hindi lang paluin, patayin ka nga. Kung hindi ka hihinto, hindi lang paghahampas. Paano kung patayin kita? Tatay, nasaksihan mo naman lahat. Siya ang unang nanakit. At nangako pang papatayin ako? Ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa kapatid. Papatayin ko siya ngayong araw. Paano ang gwardiya? Sige na. Walang utang na loob na anak. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid mo. Hindi ako hihingi ng tawad, pero karapat-dapat siya dito. Tatay, huwag kang makialam. Papatayin ko siya ngayon. Pangalawang Ginoo, anong utos? Kayo mismo ang nakakita siya ang unang nanakit kanina. Arestuin at pilayin siya. Hoy, ikaw ang umano sa pangalawang Ginoo, di ba? Ano kung ako? Ang kapal mo. Nanggugulo ka sa aming lugar at nagmalakas ka pa? Bababa ka at susuko ngayon din. Kung hindi, ako mismo ang kikilos, huwag mong sisihin ang sarili mong sugat. Bulag ka siguro. Ano ang nang sinabi mo? Sabi ko bulag ka talaga. Di mo alam kung sino ang amo dito. Sino ang amo? Ikaw? Ang may-ari ng kasalang ito, ako ang nagpaplano. Ako ang umarkila ng venue. Ako ang puno dito. Nagbibiro ka ba? Akala mo ba hindi ko alam? Ang pangalawang Ginoo ang tagapagmana. Ikaw ay isang sawing binata. Huwag kang magpahiya dito. Huwag mo nang kausapin. Bilisan ninyo at arestuin. Pagkatapos ay pakikitunguhan natin. Hulihin niyo siya! Mga walang kwenta. Paano nangyari ito? Pangalawang binata. Magaling siya sa martial arts? Huwag mag-alala. 2 kamao laban sa marami tawagin ng Demon Lord. Opo. Hintayin mo ako. Papunta na ang Demon Lord, malalaman ninyo kung paano kayo mamamatay. Binala na kita, bakit hindi ka nakinig? Kapag di nagpakita ng lakas ang tigre, akala ay may sakit. Anong ginagawa mo, hayop? Sasabihin ko sa'yo, binatatyo ang mapapangasawa ko ngayon. Pangahas kayong gumawa sa kanya? Gigipitin kayo ng pamilyahan. Tagapagmana ng Chu ang pangalawang anak. Kapag may nawala sa kanya, papatayin ko kayo. Oo. Napakahalaga ng buhay ng anak ko. Hindi kayo karapat-dapat makialam.
Pakawalan nyo na siya. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo na. Lumabas ka! Ako pa rin ang iyong pangalawang ina. Anong karapatan mong paluin ako? Asawa ko, nakita mo naman? Mas nakatatanda pa rin ako sa kanya. Ginawa niya ito sa harap ng maraming tao. Dapat mong parusahan siya sa pagpalo sa akin. Sige, ako na ang magpapasya. Walang utang na loob na anak. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Ama, wala ka pang 60 taon. Nalilito ka na ba? Ano ang sinasabi mo? Ang nanay ko ay panganay sa angkan ng Joe. Tumulong siya sa pamilya mo pagkatapos ng kasal. Nagpakasal ka naman sa pangalawang asawa. Sa udyok ng pangalawang asawa, pinalayas mo kami sa sariling tahanan. Ganito ang trato mo sa amin at umaasa kang susunod pa ako. Akala mo ba mahina aking lingkod ng angkansu? Hindi ba? Naging tindero ka na lang ng pansit. Lahat tayo kinupot siya na parang aso. Akala mo may pangako ka pa? Kung ganoon ang palagay mo, tanungin kita. Kilala mo ba ang isang tao? Sino? Ang emperador ng dilim, Panginoon ng Fengshen. Kalokohan. Mitolohiya lang ang emperador ng dilim. Pinagbibigyan siya ng kasalukuyang emperador. Siyempre alam ko. Anong kinalaman nito sa iyo? Manong kong mahal. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Hindi ako ordinaryong tindero. Ako ang hinahangaan ng buong mundo ang maalamat na emperador ng dilim. Hindi ako nagtitinda ng pansit kisado. Ako ang pinagpipitaganan ng buong mundo ang maalamat na madilim na emperador. Binata kong Panginoon. Binata Panginoong Joe. Anak. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ang kapal ng mukha mo. Wala akong pakialam kung wala kang silbi. Pero nagkandara pa ka pang magpanggap sa idol ko. Sa aking marangal na lalaki, ang madilim na emperador. Naghahanap ka ng kamatayan. Magpakabait ka sa akin. Nanay tatay, ang lakas ng loob niyang paluin ako. Tumawag ka na ng tao. Papatayin ko siya ngayong araw na ito. Aray. Bata ka pa para patayin ako. Saan mo itinago ang nanay ko? Anong karapatan mong paluin ako? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako mababantaan. Ikaw talaga. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, noong nakaraang buhay ko, ang mga nangbanta sa akin ang mga puntod nila ay naging napakataas. Mabahong tindero ng pansit? Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. Bitawan mo ang aking anak. Chu Wuxiang. Putang ina mo! Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyari sa nanay ko, hindi lang siya pati ang buong angkan ninyong Han, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Kasuklam-suklam! Basura kang tindero ng pansi! Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? At gusto mo pang wasakin ang angkan naming Han? Mukhang hindi mo alam na sa sandaling ito ang tunay na kapangyarihan ng angkan naming Han sa lungsod. Tama. Buti na lang matalino si Ginoong Chu. Pinalayas niyo siya sa Angkan Chu. Kung hindi, malulugmok ang Angkan Chu sa kanya. Hindi ba? Mula nang pumasok ako sa tahanan Chu, ramdam kong matigas ang ulo niya. Inirekomenda ko sa Panginoon na palayasin sila. Tingnan ninyo, sabi ko nga tama ako. Tama at matalino ka. Dapat hindi ko ipinanganak ang pasaway kong anak. Ginoong Chu. Dakilang Ginoong Chu. Anong meron? Dumating na sa Yun City ang mga hari at Panginoon mula sa buong mundo naghahanda para sa inyong kasal. Kailangan bang magpadala ko ng... Ang mga prinsipe at prinsesa mula sa iba't ibang lugar ay dumating na sa Yun City upang dumalo sa inyong kasal. Kailangan ko bang magtalaga ng tagasalubong sa kanila? Lahat sila ay mga tauhan ko. Hindi na kailangan ng malaking paghahanda. Opo. Ano ang sinabi niya na ngayon? Mga hari sa lahat ng lugar ay mga tauhan niya pala siya. Talagang tinuturing niyang siya ang Dark Emperor. Pangalawang binata. Loko-loko ang taong ito. Nasaan naman ang iyong Demon Lord? Dali, patayin mo na siya. Huwag mag-alala. Malapit na siyang dumating. Bini-bini, si Kwenny na, ikas at siya ninen. Anong din ang ibig mong sabihin? Yung tangang babaeng si Han Yun, hiniwalayan nga talaga niya ang Dark Emperor. Talaga? Tama. Akala nilang lahat ang Dark Emperor ay isang magtitinda lang ng pansit. Lahat sila ay nanghamak sa kanya. Ipinaalam ni Han Yun ang pagtalikod niya sa Dark Emperor nang harap-harapan nagpakasal sa kapatid ng Dark Emperor. Ikaw ang tumulong sa akin maghanda ng dote. Tara na ng kayon din. Sa kasal ng Dark Emperor, salakayin ang kasal. Bilisan mo. Papatayin ko ang gagong yon. Sino ang may lakas ng loob manakit sa binata? Narito ka na pala, demonyong hari. Sino ang humampas sa pangalawang binata? Lumabas ka! Siya po. Hinampas mo ang kapatid ko? Chingluan.
Kung hindi ka aalis, ikaw ang susunod na mamamatay. Centurion Sinas mo. Gusto mo akong hampasin? Nakita mo na ba ang kasing laking sako ng buhangin? Haha, ano ang kanyang sinabi? Gusto niya akong hampasin. Tagasaan ang pangalawang binata? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Siya ang itinakwil ng Angkan Chu. Matapos palayasin sa Angkan Chu, nagbenta na lang siya ng pancit sa kalye. Hahaha, kaya pala. Isang mangangalakal ng pancit, hindi man lang kilala ang pangalan ko. Paano ka nangahas na magsalita ng walang katuturan? Naiintindihan ko. Ngayon ipapakita ko sa iyo sino ako. Ako ang demonyong hari, ilan na ang napapatay ko. Hindi ko na mabilang. Ipapakita ko sa iyo. Nakikita mo? Pula na ang kutsilyo sa dugo. Alam mo ba kung bakit? Napakaraming tao ang nahiwa nito kaya puno ng dugo. Hinong Chu, hindi ko na siya matiis. Gaga, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Mga lalaki, laban na. Sige na. Huwag kang matakot. Suntukin mo ako. Heto. Suntok. Gaga ka. Nasa likod ko si Master Feng ng Yun City. Galit ka sa akin, nangangahulugang ininsulto mo si Lord Feng. Alin si Feng? Mei Chao Feng? Uyang Feng? Ha ha ha. Si Rentian Feng ba? Ha? Kilala mo rin siya? Si Lord Feng, ang pinakamayaman at makapangyarihan. Gusto ko siyang pumunta rito. Madali niyang mapapawi kayo sa mundo. Matigas pa rin ang ulo mo. Wawasakin kita. Teka, Mr. Chu, dahil aso siya ni Rentian Feng, hayaan natin siyang umaksyon. Kung hindi niya kaya, sasaluhin natin siya. Tama na, Chu Wushuang. Alam kong masakit at ayaw mong tanggapin, pero huli na ang lahat. Malayo na ang agwat natin. Wala nang pag-asa. Tanggapin mo na ang kapalaran. Huwag ka nang gumawa ng kaguluhan. Sasabihin mo ako'y gumagawa ng gulo. Hindi ba? Hanyin yun, naiintindihan ko ang pagmamataas mo. Lahat tayo mayabang at makasarili minsan. Pero huwag mong idamay ang nanay ko, hindi ko ito palalampasin. Wala nang lunas ang kasalanang ito, naiintindihan mo? Sinabi ko na ito dati. Hindi ko ininsulto ang ina mo, huwag mo akong pagbintangan. Ayaw kong makarinig ng paliwanag mo. Ang katapatan lang ang makakaligtas sa'yo. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Alam mo ba kung sino ka? Han, huwag kang magyabang. Nakakalungkot lang talaga ang kalagayan mo. Ikaw ang dapat maawa sa 5 taon. Ako'y naging mayamang tao sa lungsod yon. At may-ari ng bangkong may 100,000 gintong tael. Ikaw, isang magtitinda ng pansit. Ikaw ang naawa sa akin. mahiya ka naman. Kong, hindi dahil kay Jichu. Nagtitinda ka pa rin sa kalsada. Ano? Sinabi mong tinulungan niya ako? Lahat ng oportunidad na akala mo'y sarili mong merito. Sa totoo lang, planado lahat ni Jichu. Mga baliw kayong lahat. Lalong-lalo na kayo. Wala kayong silbi, nagmamayabang pa kayo. Nakakadire. Dumating na si Panginoong Feng. Narito na si Master Feng. Wala na kayo. Panginoong Feng. Bakit ka nandito? Ha? Andarip kapatid ko. Panggalabang anak ng pamilyang Chu ay nakikipag-away. Nandito ako para ayusin. Pero ang kalaban ay martial artist. Di natin sila kayang talunin. Kailangan ko tulong mo. Sino ang mayabang na yon? Yung babae at yung construction worker. Si Rentian Feng at si Binibining Ching. Subordinate mo ba siya? Oo, siya ang tumatakbo ng mga utos ko. Paano niya na-offend si Binibining Ching? Okay lang kung ako ang na-offend. Pero sinabi niyang papatayin niya si Jichu. Malaking problema yan? Ano? Sinabi niyang gigibayin niya si Jichu. Nasaan si Jichu? Sino si Jichu? Ako, may sasabihin ka ba?
Jichu, patawarin mo ako. Jichu, patawarin mo ako. Hindi ako naging mahigpit. Ako na bahala ngayon din. Boss, ano ginagawa mo? Siya ang palaboy na anak ng pamilyang Chu. Nagtitinda ng pansit sa kalsada. Bakit ka lumuhod sa kanya? Tumahimik ka? Boss, ano problema mo? Na-offend mo si Jichu? Kahit siyam na buhay mo, di sapat para dito? Patawarin mo ako. Hulihin siya. Balyan ng binte. Buhay na libingin. Panginoon tulong. Hilahin siya pababa. Lumabas ka. Neostat, parusahan mo ako, Ginoong Chu. Ininsulto mo si Ginong Chu. Paano ka humingi ng tawad? Pwede kong putulin ang braso ko. Sandali lang. Narito ka ba para sa kasal ko ngayon? Dahil nandito ka para batiin, papatawarin ko ang buhay mo. Salamat, Ginoong Chu. Salamat po, Ginoong Chu. Kunin na ang listahan ng mga regalo. Binabati ni Ren Tianfeng si Lord Chu sa bagong kasal. Narito ang listahan ng mga regalo. Nagkakahalagang 10,000 tael na ginto. Isang sinaunang espada nagkakahalagang 10,000 tael na ginto. Isang jade na selyo, mga sinaunang aklat pang militar na nagkakahalagang 10,000 tael na ginto at 100,000 tael na pilak. Tanggapin mo ito. Binasura ng pamilyang Han ang kasunduan. Wala nang iba. Ano? Nagsisisiyaw ang pamilyang Han. Oo. Ayon sa mapagmalaking si Miss Han, isa lang akang maliit na tindera. Hindi karapat-dapat sa kanya magpakumbaba sa publiko. Gawing lalaking ikakasal si Chuxiong. Bakit si Chu Xiong ang ikakasal? Walang kwenta si Chu Xiaodru. Panginoong Feng, anong ibig mong sabihin? Si Chu Wushuang ay itinakwil kong anak at labis na akong nabigo sa kanya. Bakit takot na takot ka sa kanya? At lumalaban sa akin? Ano ang sinabi mo? Si Ginoong Chu ay itinakwil na anak ng inyong Angkan Chu? Ano ang sinabi mo? Si Ginoong Chu ang itinakwil na anak ng angkan ninyong Chu? Tama. Pinayagan ko siyang mamuhay ng 5 taon pero naging tindero lang siya ng pansit sa kalye. Siya ay kahihiyan ng Angkan Chu. Kung hindi ko papayagang pakasalan ni Yinyo ng pangalawang anak ninyo. Mga bulag at tanga kayong lahat. Ang aking Ginoong Chu ay tulad ng buwan sa kalangitan, hindi ninyo dapat hamakin. Sige, mawawala ang mga Angkan Chu at Han sa Yun City. Ano? Gusto mong paalisin kami sa Yun City? Hindi lang ang mga Angkan Chu at Han. Ginoong Chu, sino-sino pa ang gusto mong mawala? Lahat ng tumutulig sa akin ngayon, papaalisin ko sa Yun City. Ang yabang mo. Napakayabang mo talaga. Sino ka para magutos? Kahit mga naririto ngayon ay mga kilalang negosyante sa kanilang lugar, ano ba ang kaya mong gawin? Bakit mo kami pailisin sa Yun City? Ha? Ayaw ninyong sumunod? Lalaban kayo kay Ginoong Chu? Ren Tianfeng, Panginoon ka lang sa Yun City. Alam mo ba ang kumukaling sa akin ay ang kansyangguan sa imperial na lungsod? Sabi mo, anong kansangguan na pinakamakapangyarihan sa imperial na lungsod ang kumukaling sa iyo? Tama. Isa ka lang mayaman sa Yuncheng. Ang kansyangguan ang pinakamayaman sa buong bansa. Kung ikukumpara, isang patak ka lang sa karagatan. Renginayuma ka ba ni Chu Wushuang? Ano-anong ibig mong sabihin? 5 taon akong nakatakda kay Chu Wushuang. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Isang ordinaryo at walang kakayahan na hambog at mapagmalaki lang siya. Sa 5 taong ito, paulit-ulit niyang sinasabing balang araw pahahangaan ko raw siya at ibibigay ang pinakamahalagang korona para maging pinakadakilang babae sa mundo. Pero ang nangyari, 5 taon na ang lumipas, si Chu Wushuang tindero lang sa kalye. Binibining Han, nagkamali ka kay Ginoong Chu. Lahat ng sinabi niya ay magkakatotoo. Ren, gising na si Chu ang kanyang ama, si Chu Xiong ang nakababatang kapatid niya. Magkakapamilya sila. Kahit gaano mo pa siya kakilala. Pero kaya nga, dahil kilalang kilala ko siya, alam kong hindi siya magtatagumpay sa buhay. Papaalisin siya ng pamilyang Chu. Hindi ko pagsisisihan ang kasal ko sa mismong resepsyon. At hayaan ang kapatid niyang maging lalaking ikakasal. Ah, ganun ba? Pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa kabiguan niya. Bakit mo siya sinasamba ng ganyan? Tama na, sino ba talaga si Ginoong Chu? Mas kilala ko siya kaysa sa inyo. Mga umalipusta, kay Ginoong Chu mas mabuti pang umalis na kayo sa Yun City. Kapag si Ginoong Chu na mismo ang gumalaw, wala na kayong pagkakataong magsisi. Friend, tanga ka ba? Kalaban mo na ba ang buong Yun City dahil sa kanya? Katawa-tawa. Sa mga tulad ninyong mga basura lang, gusto ko ring irepresenta ang buong Yun City. Huwag mong kalimutan. Makinig ka.
Ang backer ko ay ang Shangguan family sa Imperial City. Oo, nagpapasikat ka lang sa harap namin. Sa harap ng Shangguan family, wala ka. Jiang Wu, ulitin mo. Kalimutan mo na. Kung umaasa silang lahat sa Shangguan family, hayaan nating tawagin nila ang Shangguan family. Tingnan natin kung kaya niyang sirain ako. Sige, tama na. Gusto niyong mamatay lahat, di ba? Magpapadala ako ng kalapati anyayahan si Lord Shangguan, padalhan agad ng kalapati para anyayahan si Shangguan. Dumating na si Lord Shangguan. Shangguan family mula sa Imperial City. Narito na si Miss Shangguan. Ala ito si Binibining Shangguan ng Imperial City, ang pinakamayamang anak na babae sa mundo. Nabalitaan ko si Binibining Shangguan ang pinakamaganda sa mundo na hindi nakakabigo ang kanyang reputasyon. Binibining Shangguan, salamat sa paglalakbay mula sa malayo upang dumalo sa kasal ng aking anak. Sino po ang anak ninyo? Si Chuxiong ay sumalubong kay Binibining Shangguan. Binibining Shangguan, ikinagagalak kong makilala kayo. Layas. Layas na, hindi mo ba ako naririnig? Aba, magbigay daan para sa Binibini. Ginoong Chu ako si Shangguan Bingyao. Naghatid ng pagbati ang buong angkan Shangguan. Nais kong pakasalan si Ginoong Chu. Heto ang aming handog. Opo. $26 na bangko sa ilalim ng angkan Shangguan. 36 na bangko? 36. 1,000 hektaryang lupa sa pangalan ng angkan Shangguan at mga ari-arian. Siduhin hektaryang lupa. Imposible ito. Mga yaman ng angkan Shangguan, buong pagmamayari ng 36 na minahan ng ginto. At ganap na kapangyarihan sa 36 sacks na minahan. Kalakip din ang kautusan ng leader ng alyansa. Ito'y sumasagisag sa lubos na kapangyarihan sa lahat ng negosyo ng Shangguan. Lahat ng industriya. Ano? Ginoong Chu, ito ang team kong puso. Tanggapin mo ito. Binibining Shangguan, nagkakamali ka ba? Siya ang itinakwil ng aming angkan Chu. Ang buong tunay ito na tagapagmana ay ang aking pangalawang anak. Oh. Ano ka ba? Nangahas kang pasubalian ng aking pananaw. Binibini, ano ang nangyayari? Ikaw ang bulag. Hindi mo alam ang tunay na pagkatao ni Ginoong Chu. Ang pagdududa kay Ginoong Chu ay paghamon sa aming angkan Shangguan. Binibining Shangguan, hindi ko ito tatanggapin. Ano sa paes na masisibi mo? Si Chu Wushuang pala ang tagapagmana ng Angkan Chu ngayon. Nagtitinda na lang ng pansit sa kalye na nakakahiya sa Angkan Chu. Siya'y walang kakayahan. Ako ang nag-iisang sumusuporta sa Angkan Chu at karapat dapat maging tagapagmana. Makitak si Binibining Shangguan ay pinili siya sa halip na ako. Na ano ka ba? Hindi ka karapat dapat maituring nakapantay ni Ginoong Chu. Binibining Shangguan, may sasabihin akong patas. Sino ka? Ko ang mapapangasawa sa kasal ngayon. Binibining Han ang may-ari ng bangko ng Angkan Han Korean Rhyme. Ano? Nice kong sabihin na tama ang sinabi ni Chuer Gongzi. Mas karapat dapat siya kaysa kay Chu Wushuang. Kung hindi, ang kasal ngayon ako sana at si Chu Wushuang ang ikakasal. Bakit ko ipapalit ang pangalawang anak ng mga Chu? Binibining Shangguan, nais kong sabihin na si Chu Wushuang ay walang silbi, nilinlang ka lang niya. Hindi niya ako nilinlang? Kayo ang mga bulag na hindi nakikilala ang tunay na dragon. Hindi siya nagsinungaling sa akin. Bulag ka lang. At hindi mo nakikilala ang tunay na dragon. Imposible. Isa lang siyang tindero ng pansit sa kalsada. Paano siya magiging dragon? Chu Wushuang, ikaw na ang magsabi anong pandaraya ang ginamit mo para linlangin sina Jiren at Bibi. Shangguan? Ang tanga mo talaga, Han. Mas marunong sila sa'yo, ngunit wala kang tiwala. Ang taas ng kanilang estado at yaman. Akala mo mas tanga sila sa'yo. Sige, naiintindihan ko na. Ayaw mong tanggapin. Ano? Ayaw ko raw tanggapin? Akala mo talaga dragon ka na? Ang dami mong kasinungalingan, naniniwala ka pa mismo. Hindi importante ang paniniwala mo. Nagsisimula pa lang ang laban. Sa tamang panahon, maniniwala ka rin. Jichu, huwag mong sayangin ang oras mo sa babaeng ito. Pwede ba akong maging asawa mo? Mas magiging mabuti ako kaysa sa kanya daang beses o 1,000 beses pa akong mas mabuti. Tapat si Bibi Shangguan. Pumayag ka na, Jichu. Jichu, pumayag ka na. Sa mundong ito, wala nang higit pa kay Bibi, Shangguan. 10,000 beses siyang mas mabuti kay Han Yin Yun. Ikaw? Jichu, tapat ang loob ko. Hahabol ako sa iyo habang buhay. Hindi kita iiwan. Pumayag ka na sa akin. Tumayo ka.
Tama si Qingluan. Sa buong mundo, wala nang babaeng katulad mo. Ngayon, tatanggapin ko ang panliligaw mo. Ngayon, tatanggapin ko ang iyong pagliligaw. Salamat kay Ginoong Chu. Simula ngayon, si Ginoong Chu ay magiging manugang ng angkan namin Shangguan. Samahan mo ako sa mataas na plataporma upang mahanap ang pwesto ng iyong nobya. Ikaw, Okay, ako naman ang mag-anunsyo. Si Shangguan Bingyao ng angkan Shangguan sa imperial na lungsod ang aying bayani ngayong araw. Siya ang aking nobya. Chu Wushwang. Ang pigingang kasal ngayon ay para sa akin at kay Chusyong mabubuhay ka sa asawa mo, pumunta ka sa ibang lugar. Anong sinabi mo? Kasalan mo kay Chusyong? Siyempre, nakalimutan mo ba kanina? Inanunsyo ko na sa madla na kinansela ang kasunduan sa iyo. Ang piging ng kasal ngayon ay para sa akin at pangalawang anak. Hangin yun, wala kang utang na loob. Nakalimutan mo ba ako ang nagreserba ng hotel? Ano naman kung ikaw ang nag-book? Hindi ako naghihikaho sa pera, kaya kong bayaran ito mag-isa. Pero ang piging ng kasal ngayon dapat ay para sa akin at kay Chusyong. Gusto mong magpakasal sa Shangguan? Doon ka sa ibang lugar magpakasal. Tumahimik ka. Alisin mo yung mukha mo. Magsalita ka ng may respeto sa asawa ko. Paano mo ako nasaktan? Ano nga yan? Nung maya, ang angkanhan ay maliit lang. Hindi kayang pantayan ang aming Shangguan Han PH. Naniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, mawawala ang angkanyuhan sa mundo. Pampapawala mo ang pamilyahan sa mundo. Pinakasalan mo ang isang mahirap na tindero ng pansit. Anong ipinagmamalaki mo? Sinabi ko na, hindi maaring apihin ang asawa ko. Kung mangangahas kang gawin ulit, papatayin kita. Shangguan Bingyao, paano ka nangahas sumampal sa akin? Mahal, umalis na tayo. Sa ibang lugar na tayo magpakasal. Hindi natin kayang labanan ang angkan Shangguan. Duwag. Oh, susuko na tayo at uuwi. Hindi natin kayang pagalitin ang angkan Shangguan. Tay, anong hindi natin kaya? Nakalimutan mo? Ako at ang function hall ay nagkasundo na sa Golden Support Plan. Sa reception ng kasal ngayon, magpapadala sila ng tao para pirmahan ang kontrata. At ang puno ng function hall ay pumayag na maging inaanak ako. Nangakong ipakikilala ako sa Dark Emperor. Sa panahong iyon, ang angkan Shangguan ay walang kabuluhan. Paano ko ito nakalimutan? Basta't makakapit tayo sa ugnayan ng Silver King at FS Hall, ang Shangguan ay wala. Ha, Shangguan. Mag-apologize ka na sa baby ko. Kung hindi, darating ang Silver King. Kayang wasakin ang angkan ninyo sa isang salita. Oh, mag-apologize ka agad sa anak ko? Oo. Sinusuportahan namin si Miss Han. Dapat mag-apologize si Shangguan kay Miss Han. Hindi lang kay Miss Han. Tinustaan niya ang buong Yun City. Dapat humingi siya ng tawad sa negosyante ng lungsod. Mag-apologize. Mag-apologize, humingi ng tawad. Mag-apologize? Sino ang nanggugulo? Ikaw na maliit na babae. Sinusubukan mo bang gawing kalaban ng FS Hall? Sa inyong mga bulag at mangmang na mga hangal, nagnanais kumapit sa Fengshen Palace. Maaari kang magduda sandali. Maghintay ka sa pagdating ng Silver King. Malalaman mo kung paano ka mamamatay. Ang Silver King ng FS Hall, ano ba siya? Chu Wushwang, ang kapal ng mukha mo. Ang Panginoong Silver King ang Panginoon ng FS Hall. Paano mo siya ininsulto? Naghahanap ka ng kamatayan. Yung FS Hall ay maliit na sangay sa Yuncheng, kaya pala hindi ko siya kilala. Anong ibig mong sabihin? Ang Panginoong Silver King ng FS Hall ay hindi karapat-dapat na makilala mo. Sa kanyang katayuan, wala siyang karapatang makipagkita sa akin. Natural lang na hindi niya alam. Ang sermon ko sa mga pinuno ng Fengshen Hall, sinabihan ko silang huwag magmayabang, huwag manakot ng kapwa sa kapangyarihan, at mang-api ng mahihina. Mukhang hindi sinunod ng Silver King ang mga tuntunin ko. So itabi mo ang kakatuwang pagmamataas mo. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo upang makiugnay sa angkan Shangguan. Ngunit ang Silver King ay aking ninong. Kung hindi mo siya rerespetuhin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Bastos ka sa akin. Anong karapatan mong maging bastos sa akin? Talagang hindi mo alam. Lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Hahaha, sabi mo binigay mo sa akin? Anong karapatan mong sabihin yan, lahat ng ito ay ibinigay mo sa akin? Dahil ba noon ay pinaligaya mo ako, nagluto ka ng pansit para sa akin?
Sinabi mo ngang unang pamumuhunan ng Han Bank na 10,000 tael na ginto ay galing sa pinakamayamang tao sa Nanjun na si Wudashan, di ba? Ikaw, paano mo nalaman yan? Dahil ako ang nagpagawa sa kanya niyan. Paano ko hindi malalaman? Sinabi mong pinakiusapan mo siyang mamuhunan sa akin. Chu Wushwang, wala ka bang hiya? Noong namuhunan si Jiwoo sa akin, ikaw ay pinalaya sa angkan ng Chu naglilibot sa labas. Hindi ganon. Hindi ka na makakahanap ng trabaho mamaya. Nagtinda ka na lang ng pansit sa kalsada. Tama ka. Kumapit ka lang sa angka ng Siangguan. Akala mo talaga importante ka na. Mali kayong lahat. Ako ang may gusto pakasal kay Jichu. Mahal ko siya. Pangarap kong makasama siya. Huwag ninyong siraan si Jichu dito. Pero ako ang nagtayo ng angkanhan mula sa wala. Ninakaw niya ang mga nagawa ko. Dinungisan niya ang pangalan ko. Hindi ko ito palalampasin. Tawagin mo si Wudashan. Hayaan mong siya mismo ang magpaliwanag. Sabi mo kaya mong tawagin ang pinakamayamang si Wu. Sige, ikaw ang tawag sa kanya. Alam kong hindi ka naniniwala. Pero sa totoo lang, naghihintay siya sa labas. Sunduin mo si Wudashan. Opo. Naglalaro ka ng tricks. Tingnan natin. Anong panlilin lang ang gagawin mo ngayon? Makikita mo lang ang iyong kahangalan at katangahan. Mahal, wag na nating sayangin ang oras sa babaeng ito. Hayaan na natin siya. Magpakasal na tayo. Hindi siya pwedeng umalis. May utang pa siyang bayaran sa akin. Ano yun? Tutulungan kitang kalkulahin. Binantaan niya ang kasal kahapon para humingi ng tawad ang nanay ko. Pero hindi pa bumabalik ang nanay ko. Nagpadala ako ng buong hukbo para hanapin siya pero hindi ko siya matagpuan. Kung hindi siya magpapaliwanag ngayon, mapapahamak siya. Sabihin mo nasaan ang biyanan ko? Saan mo itinago ang biyanan kong babae? Siangguan, huwag kang magmalabes. Dumating na ang Panginoong Pilak ng FS Hall. Gusto kitang patayin. Feng Shenhal, Panginoong Pilak? Ang lakas ng loob mo. Mukhang hindi mo alam. Nasaan ang tunay na may-ari ng Feng Shenhal? Binibining Siangguan, huwag kang magpaloko sa rebelde. Paano siya naging madilim na emperador? Alam mo ba ang pinagmulan ng titulong ito? Paano ko hindi malalaman ang pangalang ito? Alam mo ba? Ako ang nagbigay ng pangalan. Siyempre alam ko. Gagawa ka na naman ng kwento? 10 taon noon gulo sa 10 karatig bansa. Nag-alsa ang estado, delikado ang sitwasyon. Biglang may lumitaw na hukbo. Tinawag na Feng Shen Army. Nanalo sa unang laban. Nilusob ang Nawin bansa at Tenno Estado. Pinasuko ang lahat. Ngunit ang general ng FS Army, mas gusto ang kalayaan. Ayaw tumira sa palasyo kaya may pinagpapanggap na emperador. Malaya na siyang lumipad. Ang tinaguri ang madilim na emperador ay lihim na pinuno. Naiintindihan mo? Impossible yan. Ibig mong sabihin, ang kasalukuyang emperador ay tau-tauhan lang? Nababaliw na siya. Wala na siyang hiya sa pagyayabang. Manghambog ng away pa sa emperador. Makinig ka, dinudungisan mo ang pangalan niya. Kahit magaling ang madilim na emperador, hindi siya dapat mas mataas dito. Tama. Chu Wushwang, sa paglapastangan mo, ire-report ka namin ngayon din? Kukulong ka sa piitan at pugutan ng ulo. Oh, magpadala ng mensahero ngayon. Huwag ninyong pakawalan. Tagapamahala. Bilisan mo. Opo. Chu Wushwang, handa ka nang mamatay. Chu Wushwang, handa ka nang mamatay. Ha ha ha! Sino ang talo? Bakit di mo subukang maghintay? Imposible ito. Kahit gaano kalakas ang emperador ng kadiliman, mga ordinaryong tao. Ang mga tauhan ng emperador nagre-rebelde ka ba? Kahit mga Diyos ay di ka kayang iligtas. Ngayon sabihin mo kung nasaan nanay ko. Kung hindi, ikaw ang hindi na maililigtas kahit ng mga Diyos. Alam mong nauubos na ang pasensya ko. Talaga? 2 anting-anting ang meron ako. Isa ang tagapamahala ng Feng Shen Palace sa Yun City, ang isa pa yung kasalukuyang santo. Ano pang laban mo sa akin? Isa kang mangmang. Sinabi ko na. Tanging panlaban ko, ako ang emperador ng kadiliman. Ito ang sagisag ng lahat. Hintayin mo ang hatol ng tadhana. Isama mo rito si Wudashan. Ushufu, narito ka talaga. Inimbitahan ako ni Jichu. Paano ako hindi pupunta? Dakilang Jichu. Sinabihan ni Wudashan ang babaeng ito na mag-invest sa kanyang bangko, tulungan siyang ibalik ang inasindang isda. Balik kay Jichu. Kayong humiling ng tulong para sa kanya, kaya ko siya tinulungan. Ano, Jiwoo? Talaga? Siya ang nagsabing tulungan ako? Kinong Wu talaga? Sinabi niyang tulungan mo ako? Siyempre, wala tayong relasyon. Kung hindi lang sa utos ni Ginoong Chu, hindi ako mamumuhunan sa kanya. Pero kahit sariling ama niya sa pamilya, Chu ay di siya matiis. Buong angkan Chu ay hinahamak siya. Sakali lang siya nagtitinda ng pansit. Paano niya kayang utusan ka? Mali ka talaga. Si Jichu ay pambihirang talino sa mundo. Pero wala siyang pakialam sa kasikatan o yaman. Kahit di ko alam ang pinagmulan niya,
Alam kong henyo siya sa negosyo. Nasa bangin na ng pagkalugi ang negosyo ko. Sa ilang salita lang ni Jichu, bumangon agad ang negosyo. Umaabot na sa tugatog, kahanga-hanga. Karangalan ang pagdating ni Jichu sa buhay ko si Ji. Chu ay alamat. Kaya nagbabayad utang ka sa kanya. Binigyan mo ako ng 100,000 tael na ginto. Higit 10,000 tael na ginto yun. Kasama ang mga sunod na pamumuhunan, tinalo pa ang mga karibal mo. Pati pagkatatag ng bangko ng pamilya, hantulong pala ni Jichu. Ano, paano ito nangyari? Imposible. Oo nga pala, parang sinabi mong ex-fiancé mo, si Jichu. Tinuloy mo ba ang pag-iwas sa kasal? Oh, nagsisina ako. Si Jichu, pinakamakapangyarihan sa mundo, mahal na mahal ka niya. Binuhos ang buhay para sa'yo. Di mo siya inagaw. Nasa panganib ang angkanhan, wawakwak ka. Sino ka ba? Paano mo sa ganitong lakas? Sino ka ba? Paano mo nagawa na magkaroon ng ganitong lakas? Ngayon alam mo nang lahat ng meron ka ay galing sa akin. Paanong nabanat mong hindi ako karapat-dapat? Ayaw mo ba sa akin? Kung talagang makapangyarihan ka, bakit nangyaring itinakwil ka ng angkan ng Chu? At nagtitinda ka ng pansit sa kalsada? Bakit hindi mo ako tulungan ng hayagan? 10 taon na tayong magkakilala. Ano ang punto ng pagsasabi nito? Alam mo ba kung bakit 5 taon na ang nakalipas nagpakilala ko sa'yo? Bakit? Dahil bumagsak ang angkan ng Han. Ikaw at ang magulang mo ay hinapin ng maraming tao. Sabi mong mababa ang tingin mo sa sarili. Sabi mo hindi ka panatag. Paulit-ulit mong sinasabi gusto mo lang ng ordinaryong tao. Basta mabuti siya sa'yo. Hanggang 5 taon na ang nakaraan. Lagi kitang hinangaan sa iyong kadalisayan at kabaitang naging dahilan ng pag-amin ko. Pero sinabi mo ring hindi ka karapat-dapat. Natatakot kang mawala ako. Ayokong manatili ka sa pagpapakumbaba at pangamba. Kaya pinaalis ako ng tatay ko sa bahay. Nagpanggap akong ordinaryong tao habang tinutulungan ka at sinuportahan kang magtagumpay. Pero nang magtagumpay ka na, naging mayabang ka at minamaliit ako. At kinamumuhian mo na ako. Kaya ginawa mo ito para mapalakas ang kumpiyansa ko at maramdaman kong ligtas ako. Kaya tahimik mo akong tinulong nang hindi ko alam. Pwede mo namang sabihin yon, Mahaw. Huwag mo siyang pakinggan. Nag-imbento na naman ng kwento. Di mo ba alam na gawa-gawa lang niya yan? Nauto ka talaga sa daya niya. May ganun ba talaga siyang kakayahan? Merong tunay na kasanayan talaga siya? Pero kanina, sabi ng mayamang si Wu, tinulungan niya ako dahil kay Chu Guoxuang. Ang sinabi ni Wu, hindi yon. Wala siyang binigay na pera kay Wu. At ang tulong ay simpleng ilang salita lang para matulungan siya. Pinabalik niya sa tagumpay si Wu at muling umangat. Naniniwala ka ba sa ganyan? Ilang salita lang gawing milyonaryo ang tao. Hindi ba't swerteng pagkakataon lang yon? Nauto na naman siya. Siyang tanga-tanga mo. Matigas ang ulo. Wu, wala ka nang pakialam. Umuwi ka na. Salamat po, Ginong Chu. Aalis na po ako. Ren Tianfeng, pwede ka na rin umalis? Opo. Ano, taos na ang palabas? Ganyang klaseng tao. Hindi ka iiyak hanggang di mo nakikita ang kabaong. Asawa, gusto mong paalisin ko sila sa Yun City. Ano? Gusto niyong patalsikin kami sa Yun City? Di mo ba narinig kanina? Ang Silver King ng FS Hall ay tatanggapin si Miss Han bilang anak at susuportahan ang Golden Plan. Basta may connection tayo sa FS Hall, ang inyong Shangguan family sa imperyo ay walang silbi. Nangangarap ka? Paano nila maibibigay sa inyo ang Golden Plan? Walang saysay ang sinabi mo. Ang sinabi ko ay walang halaga, pero ang asawa ko ang may huling salita. Haha! Ang asawa mo ay itinakwil ng Chu family. Isang maliit na tindero ng pansit. Dumating na ang Silver King ng Fengshen Hall. Dakilang Silver King. Tumayo ka. Salamat, Panginoon. Ninong, Sino sila? Bakit hindi kayo lumuhod sa harap ko? Ninong, may nangapi sa akin kanina. Tulungan mo ako. Sino ang may ganitong kapalaluan ng mga sumapi sa aking inaanak? Silang dalawa, mga ayaw lumuhod sa pagkikita sa akin. Sino sila? Isa ay angkan ng Shangguan sa imperial na lungsod, binibining Shangguan, Shangguan Bingyao. Pangalawa ay itinakwil na anak ng angkan Chu. At aking iniwanang nobyo, Chu Shuang. Ang dating nobyong iniwan. Hindi ka ba ikakasal ngayon? Hindi ka na ikakasal? Siyempre ikakasal ako, pero hindi niya ako karapat-dapat palitan ng lalaki. Sino? Siya, ang pangalawang anak ng angkan Chu, bagong tagapagmana ng angkan Chu. Ninong. Ako naman ang alagaan mo. Ang galing mong magsalita. Sa hinaharap, kami ni Yunyin ang mag-aalaga sa iyo. Galing ka sa angkan Shangguan sa imperial na lungsod. Ano naman?
Ang angkan Siangguan sa imperial na lungsod ay mayaman at makapangyarihan, pinuno sa kanilang lugar. Pero kumpara sa Fengshen Hall, walang silbi iyan. Payo ko sa'yo, magpakumbaba ka na lang. O kaya, papatayin kita sa isang pitik. Ang pamilyang Siangguan sa imperial na lungsod ay mayaman at makapangyarihan at lokal na Panginoon. Pero kumpara sa Fengshen Hall, walang-wala yan. Payo ko sa'yo, magpakumbaba ka na lang sa hinaharap. Kundi gigipitin ko kayo sa isang kisap. Ikaw? Poong humimawa ka muna. Magpapakumbaba na kami. Magpakumbaba ka nga. Hoy, kapatid kong hambog. Hindi ba't sa Siangguan ka lang umaasa? Bakit ngayon ka pa urong? Kaya pala matun kang duwag. Wala ka namang tunay na kakayahan. Hanggang yabang lang. Sige, huwag nang patagalin pa to. Pirmahan na natin ang kontrata. Malaking usapan ang kooperasyong ito. Pero Ninong, pangako mo sa akin. Binantana ko ni Siangguan Bingyao at hinampas pa ako. Dapat turuan mo ang mga Siangguan. Huwag kang mag-alala, ayusin ko yan. Papuntahin ko si Siangguan Chanlong sa yun para lumuhod at humingi ng tawad. Salamat, Ninong. Siangguan Bingyao, ang yabang mo pa rin. Bakit ngayon wala nang kayabang-yabang? Ikaw naman, Chu Wushwang. Nagpapanggap ka pa ring dakila. Kanina kitang nangihinayang ipinagmamalaki mo ba? Ang angkan naming Han at Fengshen Hall ang magpapatibay ng Gold Support Plan. Sasakupin ng aming angkan ang buong mundo habang kayo'y mga hamak na tagapagtinda lang. Hinding-hindi. Di ba't kanina pa sinasabi ng ninong mo na paparusahan niya ang mga Siangguan? Makakapit pa kaya ang mga Siangguan sa lungsod? Ni hindi na nangakayang ipagtanggol ng Siangguan. Wala na silang pag-asa. At ang kapatid kong Haha, mawawalan siya ng magagawa. Naku, bakit ko ba ito nakalimutan? Pag bumagsak ang mga Siangguan, malamang babalik na lang siya sa pagtitinda ng pansit. Sige, inaanak. Huwag na nating pag-aksayahan pa to. Mga langgam lang yan. Pirmahan na ang kontrata. Sige, Ninong. Handa na ang kontrata. Nais kong masaksihan ng lahat. Ang pagpirma sa gold contract ng FS Hall na magiging tampulan ng usapan sa Yuncheng. Tigilan niyo yan. Hindi niyo pwedeng pirmahan yan. Tigil mo yan. Hindi mo pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Ano ang sinabi mo? Sabi ko hindi mo pwedeng pirmahan ang kontrata. Chu, ano ang gusto mong gawin? Wala. Gusto ko lang itigil ang pagtulong at pagsuporta sa'yo. Tigilan ang pagtulong at pagsuporta sa akin? Ano ang ibigay mo ng gasapiit? Wala. Ano, hindi mo ba nauunawaan? Ang suportang iyan ay galing sa akin. Ano? Ikaw ang nagbigay sa akin? Nababaliw ka na ba? Hindi ka na nga tumitingin sa salamin. Ikaw ay isang bagsak. Anong karapatan mayroon ka para hingin ang suporta ng Fengshen Palace? Baliw talaga siya. Nandito pa ang Silver King nagpapanggap pa ring Dark Emperor. Walang hiya lang talaga. Nakakadiring talaga. Pangahas mong sinasabi yan? Bulag ako nang pumayag sa pagligaw mo. Tanggapin ang proposal mo. Nakakasuka talaga. Han, tigilan ang kakadiri. Hindi ka bulag noon pero ngayon bulag ka na talaga. Ang basura kong kapatid ang iyong nobya ay gusto ako. Huwag ka nang magselos. At huwag kang magtampo. Mahal ako ni Yin yun, baby. Ito ay katotohanan. Totoo rin na siya ay magtatagumpay, aminin mong wala kang kakayahan, at tanggapin mong talo ka na. Tol, pangahas mong pinigilan ang pagpirma sa FS Hall? Sabihin mo, paano ka gustong mamatay? Ano ang sinabi mo? Paano mo ako gustong patayin? Hahaha, Tol. Malamang hindi mo alam ang prestihiyo ng FS Hall. Hindi mo alam ang kapalit pag inaway mo ang FS Hall. Anong kapalit ang makukuha ko? Oy! Malamang di mo alam ang prestihiyo ng FS Hall. Di mo alam ang kapalit ng panggagalit sa amin. Anong kapalit ng panggagalit sa FS Hall? Ako ang nagtatag ng FS Hall. Sabihin mo, ano ang kaparusahan sa panggagalit sa FS Hall? Hahaha. Anong sinabi mo? Ikaw gumawa ng FS Hall? Hahaha. Loko-loko pa rin at nagpapanggap na Dark Emperor. Talagang di ko alam ang pamamaraan ng FS Hall. Patuloy pa ring mamamatay ng walang katapusan. Panginoon, nakita mo yun, di ba? Nandito ka, nagpapanggap pa ring Dark Emperor sa harap mo. Kung di natin siya puksain, masisira ang prestihiyo ng Fengshen Hall. Bata,
Inuutosan kita, lumuhod ka ngayon sa harap ko at putulin ang dila mo para maligtas ka. Huwag ka nang magsalita muli. Baka maawa pa ako sa buhay mo. Kung hindi, papatayin ko ang buong angkan mo. Bakit ka nagmayabang ng sobra? Sa wakas, nasangkot ka sa problema. Ako ang may gawa nito. E di lagdaan mo ang kontrata. Ipakita mo. Kung malagdaan mo ang kontrata, tusukin ko ang mga mata ko sa harap mo. Parang patay na baboy na walang takot. Nagpapanggap ka pang Dark Emperor. Hanggang kamatayan, edi pirmahan natin ang kontrata sa harap niya. Para matusok niya ang mata niya sa harap ng lahat. Oo, ninong unahin na natin pirmahan ang kontrata. Saka na asikasuhin yan. Oh, sige na dalin mo ang pluma at tinta. Dark Emperor, dapat mong itigil ka agad to. Kung di mo itigil, ansayo si Hana Chirosay ang chat na sa panahong iyon, masisilayan mo na lang ang tagumpay ko. Gagawin ko ang healing mo. Ipadala agad ang utos ko. Matitigil ka agad ang gintong suporta ng FS Hall sa angkanhan. Hahaha. Ipasa agad ang utos sa tagapamahala ng ginto. Agad, Gold Manager. Hahaha. Oy, ano ang sinabi mo? Ipadala ang utos sa Gold Manager. Hindi mo alam ang Gold Manager ang aking superior. Siya ang tiwala ng emperador ng kadiliman. Ang kapal mo. Oh, Chuwushong payo ko sa'yo, tigilan mo ang pagpapanggap. Lahat dito alam kung anong klaseng tao ka. Kailangan mo bang pangalagaan ang hamak mong pride at magmayabang pa? Tama, aking kapatid. Alam ng lahat mula prinsipe ng Angkan Chu. Isa ka na lang inabando ng lalaki. Ngayon, pinubliko mong winakasan ang kasunduan sa nobya mo. Masyadong mabigat ang sakit na dinanas mo. Kung aalis kang mapagkumbaba, baka mabuhay ka pa. Pero hindi mo nakilala ang sarili mo. Pinilit mo ang landas na ito. Pumunta ako rito, binigyan kita ng 3 stick ng insenso. Sa loob ng 3 stick ng insenso, kung hindi mo maibalik ang nanay ko at panatilihing ligtas, gagawin kong magdanak ng dugo ang mga angkanhan at Chu. Sa palagay ko lampas 2 stick ng insenso na. Ibig sabihin, 1 stick na lang ang natitira sa kapalaran mo. Mamamatay ka na. Hindi mo pa rin tanggap ang katotohanan. Ninong, wag mo siyang intindihin. Pirmahan na natin ang kontrata. Sige. Sir, may problema. Ano yung nangyari? Ang taranta mo. May mensahe tayo galing sa Gold Manager. Sabi, kanselahin ang suporta sa angkanhan. Ano? Katatanggap ko lang ng mensahe mula sa gintong tagapangasiwa. Sabihin mo na kansela na ang gintong suporta sa pamilyang Han. Ano? Paano nangyaring yun? May ganun ba talaga siyang kapangyarihan? Imposible yan. Ang gintong tagapamahala ay sumusunod lang sa dilim na emperador. Itong taong to ay itinapong anak lang ng pamilyang Chu. Paano siya naging kataas-taasang Panginoon? Oo, imposible siyan. Kapatid ko yan, ako ang pinakakilala sa kanya. Magkasama kaming lumaki sa iisang pamilya. Ako ang pinakakilala sa kanya. Noong bata siya, laging siyang inaapi ng mga iyon at pinagpapalo siya. Ngumiti lang siyang parang tanga. Ganito ang kapatid ko. Siya paano siya naging dilim na emperador? Tama ba? Oo, imposible yan. Ano ang itsura ng sarili kong anak? Ako ang pinakakilala. Kung siya ang dilim na emperador, ang pamilya kong Chu ang naging pinakamakapangyarihan sa mundo. May posibilidad bang kung paano niyong minamaliit ako? Ganon din ang tingin ko sa pamilyang Chu. Kaya ayaw kong suportahan ang pamilyang Chu. Wala nang kinabukasan ng pamilyang Chu. Tigilan mo yung pagpapanggap. Hindi na panahon yan. Akala mo talaga kang walang katapat na dilim na emperador. Pero, ang utos na kanselahin ang ginintuang proyekto ay totoo talaga. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ano ba ang nangyayari? Ano nang nangyayari? Nagkataon lang talaga. Nagkataon? Napakalaking pagkakataon. Pag-isipan mo, ang kadilimang emperador may iba pang balak sa pamilyang Han. Kaya temporadong itinigil ang suporta sa pamilyang Han. Yung mabait na kuya kanina, sabi niya ipapadala ng kalapati ang sulat. Paano naging ganun kagulat ang pagkakataon? Ang bilis naman. Talagang nagkataon lang. Talagang hindi ako naniniwala. Ang aking mabuting kapatid, ang tinatawag na kadilimang emperador, di ba? Opo, Ninong. Sa pagitan ng kadilimang emperador at sinungaling, naniniwala akong sinungaling siya. Kung hindi, mag-report tayo sa autoridad para maimbestigahan ang kanyang nakaraan. At malalaman natin ang katotohanan. Opo, i-report natin sa autoridad. Talagang dapat. Hindi natin pabayang matungisan ang pangalan ng kadilimang emperador. Tama, kailangan nating magreklamo.
Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mo na ba ang katotohanan o ipapaaresto kita? Nakatatakot naman. Magreklamo ka na sa autoridad. Naghihintay ako ng aresto. Nagpapanggap pang kalmado. Butler, mag-report ka agad sa pamahalaan. May nagpapanggap na kadilimang emperador. Opo. Hintayin nating dumating ang pulis. Malalaman mo ang parusa. Takot na takot ako. Hoy, sanay hindi kita pinanganak-anak na suwail. Kung talagang nagpapanggap kang kadilimang emperador, pupunta sa kapahamakan ng angkan natin. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Nandito si Silver King, tinanggal na namin ang traitor sa pamilyang Chu. Hindi tayo madadamay. Sawang-sawa na ako sa'yo. Noong una, ayoko sanang makipagtalo. Pero dahil magkakamag-anak tayo, bakit tayo nag-aaway? Pero parati ka na lang ganyan. Kailangan kitang turuan. Anong aral? Sa kakayahan mong ganyan, gusto mo pa kaming turuan? Qingluan, ipadala ang utos ko. Sa loob ng 1 minuto, alisin ang pamilyang Chu sa negosyo sa Yun City. Opo, hahaha. Ayon sa utos, tinanggal ang pamilyang Chu sa negosyo. Ayon sa utos, ang angkan Chu ay pinalaya sa negosyo. Paalam sa dating makapangyarihang angkan Chu. Mababaon kayo sa kawalan. Sa salita mo lang? Gusto mong palayasin ang angkan Chu sa negosyo? Panaginip lang nga yan. Hindi ko alam. Pero hintayin natin ang mangyayari. Sige, maghihintay ako. Masamang tao. Wala kang silbi. Nangiinsulto ka pa sa aming angkan. Dapat hindi kita pinanganak. Dapat pagsisihan mong minahal mo ang iyong pagkiling. Ang pagkabulag mo. Hindi ako nagsisisi. Hindi ako magsisisi kailanman. Sa buhay ko, ang pinakatamang desisyon ko ay ang pagpapalayas sa inyong mag-ama sa angkan para mapanatili ang dignidad ng angkan Chu. Ganun ba? Kapag humarap kayo sa kapahamakan, huwag ninyo akong hahanapin. Hindi kita hahanapin. Hindi kita pagmamakaawa. Tama yan. Akala mo sino ka? May napulot kang konting daya. Akala mo maluloko mo lahat. Sige, buti nga karapat dapat mawasak ang angkan Chu. Wasakin mo, naghihintay ako. Huwag ka dito magyabang. Kung may kakayahan ka, ipakita mo. Pangulo ng angkan Chu. Ano ba yan? May natanggap na pabatid ang tagapangasiwa. Ang FS Hall ay inutusan na tuluyang ipagbawal ang angkan Chu. Ano? Pasensya na po. Gusto ng FS Hall na ipagbawal ang aming pamilyang Chu, wakas na ng pamilya nating Chu. Ano? Utos ng FS Hall? Silver King, anong nangyayari? Paano tayo ipagbabawal ng FS Hall? Hindi ko rin alam. Posible kaya? Siya kaya ang tunay na madilim na emperador? Isipin mong hindi ako. Kapag nakita mo ang bunga nito, malalaman mo ang katotohanan. Imposible. Siya'y tampalas ang kinukutya ng buong Yun City. Paano mangyayari yon? Na may ganyang kakahanga ang kakayahan? Oh, ilang taon ko siyang kasama. Kung may kakayahan siya, di ko siya susukuan at di ko iiwan. Ano sa palagay mo? Akala mo na ipagtabuyan mo ang madilim na emperador, matalino ka pa rin ba? Walang naniniwala sa'yo. Kahit pamilya mo ayaw maniwala. Bakit mo pa pinagkukunwari ang madilim na emperador? Maniwala ka man o hindi, kalahating insenso na lang ang natitira. Kung walang balita ang ina ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Pangahas mong tinakot ako. At gustong patayin ako? Nakalimutan mo na? Ginaya mo ang emperador para siraan ang tunay na hari. Naiulat na sa pamahalaan at takpin ka na. Ha! Pagdating ng pulisya, mamamatay ka? Sinong nagpanggap na madilim na emperador at lumabag sa batas dito? Sino ang naglakas loob magpanggap bilang ang dakilang emperador at lumabag sa batas dito? Sino? Sino? Sir, siya na nga po yan. Paano ka nangahas magpanggap na emperador? Inulit-ulit ko na. Ako ang tunay na emperador. Ayaw ko nang magpaliwanag pa. Tingnan mo ang hampas lupang itsura mo. Mukha kang construction worker. Paano ka naging pseudo-emperador? Ginongjeng, isa ka lang palengkerong nagtitinda ng pansit. Hayop ka isang tindero ng arena ang nagpanggap na emperador? Sige na, hulihin niyo sila. Paano ninyo ako aarestuhin? Sino ka at ano ang pakialam mo? Ako ang lingkod ng tunay na emperador. Ang sugo ng Fengtian Hall, si Qingluan. Ha ha ha! Sa tingin ko magkasabwat kayong mga imposter. Ayon sa bali-balita, si Ambang Qingluan ng FS Hall dapat ay nasa 50 taong gulang na.
Matanda na dapat pero mukhang 20 anyos ka lang. Paano ka naging peke? Ngayon ay lalantad na. Mga impostor kayong dalawa. Chismis lang ang alam mo, patunay to na hindi mo ako karapat-dapat makita. Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Hindi ko siya kilala. Sige, hulihin nyo na yan. Dumating ang gobernador. Ito ang gobernador. Tumayo ka. Gobernador, bakit ka nandito? Bakit kayo nandito? May tindero ng pansit dito. Paano siya nangahas magpanggap na Panginoon ng Fengtian Hall dakilang emperador ng kadiliman? Nandito ako para arestuhin siya. Ano? May mga has magpanggap bilang dakilang emperador? Oo, kasalanan itong nararapat sa kamatayan. Kukunin ko ang hukbo at arestuhin siya at mahigpit na imbestigahan. Halika na. Teka, Gobernador, ano po ang problema? sino si Ginoong Chu? Si Ginoong Chu, hindi ko alam. Ang gobernador. Marami kaming apelidong Chu dito. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ninyo. Ang lalaking ikakasal dito ngayong araw. Ako po iyon. Ngayong araw, ikasasal ko po kay Binibining Han. Totoo ba? Gobernador Zhang Yongchang ng Yun City, Ginoong Chu, nais kong pagpalain ang inyong pagsasama. Listahan ng mga regalo. Mula sa palasyo ng gobernador upang batiin si Ginoong Chu sa kanyang kasal. Espesyal na handog na walang katumbas na halaga, isang pares ng sinaunang puting jade na mandarin ducks. Mangyaring tanggapin ninyo. Hahaha! Salamat po, gobernador. Masyado po kayong mabait. Masyado po kayong mapagbigay. Salamat, gobernador. Masyado kang mabait. Walang anuman. Nakikita mo? Walang kwentang kuya. Dumalo mismo ang gobernador sa kasal ko at binigyan ako ng malaking regalo. Anong maihahambing mo sa akin? Makapangyarihan ang Angkan Chu. Ang Chus ang pinakamalaking negosyo sa Yun City. Sinusuportahan namin si Chu bilang leader at sinusundan ka. Mahal manalig sa tamang desisyon mo. Siyempre, hindi ako nagduda kailanman. Sa mga desisyon at pagpili ngayon. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka masayang-masaya ka at malungkot pagkatapos. Hahaha, masaya akong malungkot. Sa tingin ko kahabag-habag ka. Hindi mo ba nakita ang gobernador ay nagbigay ng basbas sa atin? Bakit mo pa pinipilit mapansin? Nagpapanggap kang Dark Emperor. Makakulong ka rin. Oy, ang kapal mo magpanggap na Dark Emperor ng FS Hall, hindi lang pagkulong ang kapalit nito. Hahating Luan. Paano ako magiging peke? Gino, ang mapagkakakilanlan at katayuan mo hindi dapat pagdudahan ng mga hamak na ito sa iyo. Oh, ito rin ay tinatawag na Ji Chu. Haha, gobernador, ito ay aking pinabayang kapatid. Isa siyang street vendor ng pansit. Siya nagpapanggap bilang Dark Emperor. Siya ang itinakwil na anak ng Angkan Chu. Nakakabigo naman? Zhang Yongchang, ayaw mong maging gobernador? Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Nagkakamali ka sa Dark Emperor. Ano sa palagay mo ang ibig kong sabihin? Ano? Nagkamali ako sa Dark Emperor. Ano ang nangyayari? Si Ji, Chu na ito ang taong binati mo ngayon. Ang may-ari ng Fengtian Hall, ang Dark Emperor. Ano? Siya ang dilim na emperador. Hindi, Panginoong Gobernador, siya ay nagpapanggap. Nandito pa ang pulis para arestuhin siya. Nagpapanggap pa rin siya. Alam mo ba na ang tuning binati mo ngayon ay ang dilim na emperador, di ba? Oh, ano naman? Paulit-ulit kanyang tinatawag na gobernador. Sa palagay mo ba ang tunay na dilim na emperador magpapakumbaba sa harap mo? Mukhang ganun nga. Ano ang nangyayari? Sino ang dilim na emperador? Susulat ako ng salita at malalaman mo kung sino. Emperador. Ang sulat kamay ni Panginoong isang king character sa kanang ibaba. Ikaw ang tauhan ng dilim na emperador, Panginoong King Luan. Hiniling mo ang kasal ng dilim na dilaw na Panginoon para hindi mabunyag ang pagkakakilanlan ng dilim na emperador. Sinabihan kitang tawaging Ginoong Chu ang dilim na emperador, tama ba? Oo. Kaya sino sa palagay mo ang tunay na dilim na emperador? Gobernador ng Yun City na si Zhang Yongchang bumabati sa dilim na emperador. Sa wakas ay nagkaroon ng IQ sa online, tumayo ka. Salamat, dilim na emperador. Kanina pa sinabi ng pulis na ito na arestuhin ako. Ano ang dapat nating gawin? Ano? Pangahas mong arestuhin ang dilim na emperador? Ayaw mo bang mabuhay? Tatanggalin ko siya at ikukulong.
Panginoon, patawarin mo po ako. Panginoon, kahabagan mo po ako. Kakakabalik lang namin pagkatapos mag-report. Wala akong kaalam-alam. Siya, lahat ng sinabi niya. Ano? Ikaw pala. Dinungisan mo ang Panginoong Dilim na Emperador. Hindi. Hindi ako. Siya ang nagpapanggap. Huwag kang maniwala sa babaeng ito. Dapat kang maniwala. Kaming lahat dito, walang naniniwalang siya ang Dilim na Emperador. Kaming lahat dito ay hindi naniniwalang siya ang Dark Emperor. Tama po, Gobernador. Anak ko mismo. Paano ko hindi makikilala ang sariling anak? Isang nagtitinda ng pansit. Paano siya magiging Dark Emperor? Tama. Napakadakila ng Fengshen Hall. Dark Emperor ay isang alamat. Paano mangyayari na magtitinda lang ng pansit sa kalye? Panlalait ito sa Fengshen Hall. Oh, Chu Shuang, mabuti pa aminin mo na sa gobernador ang pagpapanggap mo. Kung hindi, papatayin ka nila. Haniin yun, bulag ka nga. Dilatang mga mata mo, tingnan mo. Si Ren Tianfeng, pinakamayaman sa Yun City. Si Shangguan Bingyao mula sa Imperyo. At si Wu Dashan, hari ng Timog. Mas mataas ang katayuan nila kaysa sa iyo, mas malawak ang pananaw. Akala mo ba mas tanga sila o madaling lokohin? Hindi ka nila kilala. Natural lang na malinlang sila. Chu Shuang, 5 taon kitang naging kasama tuwing may nagsasabing ang aking nobyo ay isang sidewalk vendor. Nahihiya ako ng husto. Ngayon, sasabihin mo ikaw pala ang pinakatanyag na alamat? Kahang patayin mo ako, hindi ako maniniwala. Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Ngayon, 3 insenso ang nauubos na. Huling tanong ko na ito, nasaan ang nanay ko? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Hindi ko sasabihin ano ngayon. Kaya mo ba akong patayin? Sa akala mo ba takot ako? Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo sasabihin kung nasaan siya, gagawin kong dumanak ang dugo ng pamilya mo. Bibigyan kita ng 3 segundo para magsalita. Kung hindi mo sasabihin kung nasaan ang nanay ko, gagawin kong dagat ng dugo ang angkanyong Han. Ninong, gobernador? Nagpakamatay siya sa harap ng madla. Kailangan niyo akong tulungan. Hindi ako sigurado kung siya nga ang emperador ng kadiliman. Dapat pong kunin agad ang gintong tagapamahala. Kung hindi man siya, hindi siya makatatakas kahit sa dulo ng mundo. Bilis! Ipatawag agad ang gintong kalihim. Opo, Xiao. Nagpadala ang prinsipe ng Persya ng koronang may bituin. Ang Persyanong koronang bituin. Walang katumbas ang halaga nito. Mahal, totoo ba ito? Nauto ka na nila at hindi ka na naniniwala sa akin. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Pero hindi nabibili ang koronang ito ng Persya. Kahit gaano pa kamahalaga ang mga bagay sa mundo, basta gusto ko karangalan nilang makuha ko. Tama! Sa utos ng prinsipe ng Persya, ang koronang bituin, pambansang yaman ng Persya, ay para sa emperador ng kadiliman, maligayang pagdiriwang sa kasal ng emperador at ng kanyang asawa, sana'y magkasama habang buhay. Ayon sa utos ng prinsipe ng Persya, dalhin ang pambansang kayamanan ng Persya, ang korona ng mga bituin, upang ialay kay Ji-an Huang. Pinabati namin ang Dark Emperor at ang kanyang asawa sa masayang pagsasama at pagtanda ng magkasama. Imposible. Hindi ito posible. Ipagpaabot mo ang pasasalamat ko sa iyong prinsipe. Lord Dark Emperor, malugod kayong tinatanggap. Ang Lord Dark Emperor ay sadyang kilalang kilala. Matagal ko nang hinahangaan ang Dark Emperor, makita ko ang Dark Emperor ngayon. Isang karangalan. Nagtapos na ang misyon. Hindi ko na aantalahin ang kasal ng Dark Emperor. Ang koronang ito tanging ang aking babae ang may karapatang isuot. Mahal, nais mo bang maging pag-ibig ng aking buhay at pakasalan ako? O buong puso kong papakasalan ka. Sige, hayaan mong ako mismo ang maglagay nitong korona sa'yo. Salamat, esposo ko. May pagdududa ka pa ba sa akin? Ano ang yang ipinagmamalaki mo? Baka ipinagawa mo lang ito sa iba. Nakita ko na noong nasa Persya ako ang tunay na korona ng mga bituin. Ang korona ay dalisay at walang hanggan. Mapapatunayan ko na ang korona ng mga bituin ay tunay na totoo. Hindi ito totoo. Imposible. Ulat. Ulat sa Qingluan Envoy, narating na ng mga hari ang labas ng inn, handang batiin ang Dark Emperor. Yulat sa emisaryo ng Asul na Ibon, narating na ang mga hari ng iba't ibang bansa sa labas ng tuluyan, handa ng batiin ang emperador ng kadiliman.
Lahat ay panauhin. Lahat ay malugod na tinatanggap. Oo. Imposible. Imposible. Isang lalaking hindi ko man lang inaasta. Paano siya naging emperador ng kadiliman? At mga monarko sa buong mundo ay dumating upang batiin. Ano yung nagawa kong mali? Ano yung nagawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Bulag ka. Hahaha. Hari ng kanlurang rehiyon. Hari ng hilagang rehiyon. Hari ng England. Prinsipe ng Persia. Nais kong batiin ang emperador sa masayang kasal. Hari ng kanlurang kaharian. Hari ng hilagang kaharian. Hari ng Inglaterra. Hari ng Persia. Harapin ang emperador ng kadiliman. Nais kong batiin si Mr. Hanwang sa kanyang kasal. Sige, tumayo na kayong lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Sa araw ng kasal na ito, may pamilyang usapin akong aayusin. Tungkol ito sa aking ina. Pumunta siya sa angkan ng Han at nawala. Sinabi ko pagkatapos ng 3 insenso, kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang ina ko, papatayin ko ang buong angkan ng Han. Ay, Oras na para tuparin ito. Magsalita ka. Ikaw ba ang nanakit sa ina ko? hindi ako. Wala akong alam dyan. Talagang wala akong kaalam-alam. Anak-anak. Nangangahas na patayin ang ina ni G. Chu, bakit hindi mo na siya patayin ngayon? Sige. Ayaw mong magsalita, di ba? Hindi na kita bibigyan ng chance ang magsalita. Teka, sasabihin ko na. Si Chuseong. Siya ang may gawa ng lahat. Ano, si Chuseong ang nag-utos sa'yo? Nang ginawa mo sa ina ko? Ikaw. Ulol ka ba? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, papatayin kita at ang sarili ko. Baka mo naglakas loob maging mayabang? Qingluan, baliin mo ang binti niya. Papaluhurin mo siya sa harap ko. Ang kapal ng mukha mo. Qingluan, basagin ang binti niya at paluhurin para makausap ako. Opo. Anong balak mo? Tatay, nanay, tulungan ninyo ako. Ginoo, pinapalo niya ang anak natin. Humanap ka ng paraan para mapigilan siya. Walang hiyang anak, pigilan mo, tumigil ka. Hindi kita palalampasin kapag may nangyari. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano niyo siya sinobrahan. Kung gaano siya maghihirap ngayon. Qingluan. Sabihin mo kung saan mo itinago ang nanay ko. Wala akong kinalaman sa kinaroroonan ng nanay mo. Matigas talaga ang ulo mo. Magdala ng martilyo. Loko ka. Anong gagawin mo? Bitawan ang anak ko. Nababaliw ka. Inagaw niyo ang pamilya ko, inapi ang nanay ko, hindi ko kayo palalampasin. Pero ngayon, anak mo muna ang pagbabayarin ko para maranasan mo ang hirap dahil sa sarili mong mga ginawa. Hoy, magsalita ka. Nasaan ang nanay ko? Kung hindi ka magsasalita, babaliin ko ang lahat ng nangipin mo para hindi ka na makapagsalita. Sabihin mo kung saan mo itinago ang ina ko. Kung hindi ka magsasalita, bubunutan kita ng ngipin para hindi ka na makapagsalita. Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Kung papatayin mo ako, hindi mo malalaman kung nasaan ang ina mo. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Hindi mo pa pala kilala ang mga pamamaraan ko.
Ginoo, mag-isip ka ng paraan ng mabilis para mailigtas ang anak natin. Sige, Chu Shuang. Ayaw mo bang maging tagapagmana ng Angkan Chu? Pakawalan mo ang kapatid mo. Gagawin kitang tagapagmana ng Angkan Chu. Hahaha, ano ang sinabi mo? Sabi mo gustong maging tagapagmana ng Angkan Chu? Lalong nawawala sa sarili ang katandaan mo. Isang Angkan Chu lang. Kung yayamanin ko ang Angkan Chu, yayaman ito. Kung papanawin ko ang Angkan Chu, mawawala ito. Akala mo ba may pakialam ako? Sa posisyon ng tagapagmana ng Angkan Chu? Wala kang pakialam. Bakit mo pinagigantihan ang kapatid mo? Paghihigante? Bakit mo naisip yun? Nakipagsabwatan siya kay Han Yin yun para usigin ang ina ko. At tinapakan nila ako sa kasal. Hindi lang pagbugbog. Maging ang pagpatay ay katanggap-tanggap. Nasaan ang ina ko? Hoy! Narito, may paparating na tao. Ina. Anak. Ina? Nay, ano ang nangyari sa'yo? Inay, anong nangyayari sa'yo? Inay. Qingluan, maglabas ka agad ng Fengshen Order para tawagin ang 4 na bantog na doktor para iligtas si Inay. Opo. Han, kung may mangyari man kay Inay, maghuhukay ako ng malaking libingan at ililibing ko ang 2 ninyong pamilya. Aray! Tatay nanay, pumunta kayo sa emperador at humingi ng tulong para mailigtas ako. Itong inapi kong anak ng hamak sa emperador. Tanging ang emperador na ang makakapuksa sa kanya. Sige. Pumunta kayo sa emperador. Sabihin niyo may mga rebelde dito. Opo. Kahit ikaw ang dilim na emperador, ano ngayon? Dinungisan mo ang emperador, wala ka ng pag-asa. Oh, kahit malakas ang dilim na emperador, mas malakas pa ba siya sa tunay na emperador? Dumating na ang 4 na doktor. Bilisan nyo, sumunod kayo sa akin para gamutin si Inay. Iligtas siya sa pinto ng impyerno. Halina! Gising na. Siyam na gintong lotus. Hindi ko inakalang sa buhay ko makikita ang 9 na gintong lotus. Inay, gising na kayo. Wushuang. Anong nangyari? Nasaan ako? Inay. Nadaya kang humingi ng tawad sa Angkan Han kahapon at hindi na nakabalik. Ano talagang nangyari? Bakit ang dami mong sugat? Itinapon nila ako sa gilid ng daan. Papunta sa akin ang karwahe. Hindi ako makapagtago pagkatapos. Hindi ko na alam ang sumunod. Ano? Hindi ako. Han, pangas kayong pumatay sa ina ko. Nagsisinungaling siya. Ulitin mo. Nagsisinungaling ang ina ko? Sabi ko hindi ako. Bakit siya ang paniwalaan mo? Ayaw umiyak hanggang makita ang kabaong. Qingluan, kunin mo sila dito. Lumuhod kayo at papatayin ko sila. Hindi, huwag. Tulong! Hindi. Sak, Lolo. Dumating ang emperador. Narito ang emperador. Harapin ang emperador.
Emperador, iligtas mo ako. Sino ka? Ano ang problema? Bakit kita ililigtas? Ang madilim na emperador ng Fengshen Hall, hindi kaniya iginagalang. Mas mataas daw ang posisyon niya kaysa sa iyo. At pinatay niya ang anak ko sa harap ng lahat. Dapat mong pairalin ang katarungan. Ano? Narito ang madilim na emperador? Chu Shuang, narito na ang emperador. Ang krimen mong paglapastangan sa emperador, mamamatay ka. Hindi ba? Muling buklatin ang iyong mga mata. Uzong. Kasuklam-suklam. Paanong naglakas loob kang tawagin siya sa pangalan? Tumigil ka! Aray! Maging hukom ka para sa mga tao. Maging hukom ka para sa mga tao. Patay ng madilim na emperador na si Chu Shuang. Lumabas ka? Kampon. Pagbati sa madilim na emperador. Pagbati sa madilim na emperador. Ano ang nangyayari? Pagbati sa emperador ng kadiliman. Ano ang nangyayari? Tumayo ka. Opo, Panginoon. Usong sabihin mo kung sino ka at sino ako magulat sa emperador ng kadiliman. Ikaw ang tunay na emperador, ako'y pansamantalang kapalit lamang nag-asikaso ng mga gawaing pampamahalaan. Ano? Siya pala ang tunay na emperador. Naalala mo ang sinabi ko? Ang emperador ng kadiliman ay tunay na namumuno. Hindi lang ako nagpapakita sa madla, ngunit hawak ko ang kapalaran ng mundo. Dapat ay reyna ka ng kasalukuyan, ngunit bulag ka, at naging itinapon na babae hindi kundi mamatay. Paumanhin nagkamali ako. Alam kong nagkasala ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, nakikiusap ako. Wala nang pag-asa sa buhay mo. Ngayon, akala mo ba isa akong itinakwil ng angkancho? Ako. Nagkamali rin ako, mali ang ginawa ko, naging valid ako, patawarin mo ako. Ang 100,000 milyang kahariang ito ay aking sakop. Ako ang hari ng mundo. Dapat ikaw ang nakaraang emperador. Ngunit naniwala ka sa chismis ng isang babae. At pinalayas kami sa palasyo, walang puso ka. Hindi kami ang iyong pinalayas, kundi ang sarili mong kapalaran. Napahamak ako ng masamang babaeng ito, anak. Patawarin mo ang iyong ama. Susundin na kita mula ngayon. Marami na akong natutuhan sa buhay, ngunit hindi ko natutunan ang awa. Karapat-dapat kang mamatay. Marami na akong natutunan sa buhay, ngunit hindi ako natutong magpatawad. Punyeta ka na saan ang hukbo ko? Opo, Panginoon, si Chuksyong at Han Yinyun ay nagtaksil, inapi ako at ang reyna inang. Kasumpa-sumpang sala, kasuklam-suklam na krimen, nararapat pugutan ng ulo isagawa agad. Gustong kong lipulin ang pamilyang Han at Chu. Dalhin sila't sa katuparan ng hatol. Hoy, asawa. Tayo ang tunay na mag-asawa. 100 araw tayong nag-asawa. Ipagmakaawa ka para sa akin. Wala na akong kinalaman sa'yo. Mula nang palayasin mo kami. Mga kaaway na tayo. Lumabas ka. Teka, Panginoon, may sasabihin ako. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang nais kong sabihin ay hindi ko tatanggapin ito. Bilang emperador ng kadiliman at anak ng langit, pambihira. Bakit itinakwil ka ng pamilyang Chu at napadpad sa pagtitinda sa kalsada? Pinalayas ako ng pamilyang Chu at kinampihan si Chuksyong sapagkat bulag sila. Isinilang akong henyo, nakikita ko ang katotohanan ng mundo. Alam kong mapanghamon ang buhay. Ayoko purihin dahil lamang sa kapangyarihan. Kaya nanatili ako sa ilalim para makilala ang mabubuting tao. Itinago ko ang kakayahan ko mula pagkabata. Lihim akong lumikha ng alamat. Ako mismo ang nagtitinda ng pansit. Nais ko lang ng simpleng buhay. Alam kong ang mataas na posisyon ay pawang ilusyon lamang. Sa buhay ng karaniwang tao, naroon ang tunay na pag-ibig at saya ng pamilya. Naiintindihan mo ba? Kahit ganon, mahal na mahal mo ako, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo hinayaang magkamali ako? Prinsipe lang ako noon ng pamilyang Chu. Sa tingin mo, hindi mo ako karapat-dapat dahil sa'yo? Kung sabihin kong ako ang may-ari ng Fengshen Hall, ang emperador ng kadiliman, ang kasalukuyang hari, hindi ka ba lalo pang mapapahiya? Kaya't palihim kitang tinulungan. Nais kong magtagumpay ka nang magkaroon ka na ng tiwala sa sarili, saka kita sinabihan, para hindi mo na kailangang malaman ang katotohanan dahil ang ating relasyon ay hindi nangangailangan ng mga titulong ito. Ngunit nang magkaroon ka ng tagumpay, nang magpakita ka ng iyong kakayahan, naging hambog ka. Minamaliit mo na ako. Sa akala mo ba'y ginusto ko ito? Nagmahalan naman tayo nun. Naging kasintahan kita. Sa tingin mo ba'y gusto kitang hamakin? 5 taon, sa loob ng 5 taon, nagtitinda ka lang ng pansit sa kalsada. Tuwing nababanggit ka ng mga kaibigan ko, ako mismo'y nahihiya. Alam mo ba? Gaano kabigat ang dinanas kong hirap? Alam mo ba? May pressure ka dahil gusto mong mainggit ang iba sa'yo at mapuri ka ng mga tao. Ngunit mas mahalaga ba ito kaysa 10 taong pagsasama? Tanungin mo ang sarili mo. Sino sa mundo ang ayaw mapure?
Sino ang ayaw humanga? Ilan ba ang tunay na hindi naghahangad ng kasikatan? Chu Shangfu, hahaha. Hindi lahat sa mundong ito ay may katulad mong tagumpay at kaalaman. Ganito pala ang katotohanan. Habang mas pinipilit mo, lalo kang nawawalan. Noon pa man ang koronang ito at papuri ng mga hari at maharlika, ang pinakamahalagang kasal para sana sa iyo lahat. Ngunit ang iyong pag-iisip, ugali at pangarap ay hindi karapat-dapat dito. Isang batubalani hindi magiging ibong mandaragit. Aniyin yon, tanggapin mo ang kapalaran mo. Ang posisyon ng ina ng imperyo ay hindi para sa iyo. Dalhin siya at pitayin agad. Wushuang, Wushuang. Ako ang iyong ama. Hahaha. Wushang, tulong. Tulong. Wala akong sala. Panaginip ba ito? Ikaw nga ang ngayon. Ina, totoo ang lahat. Mula ngayon, kayo ang reyna ng imperyo. At ikaw, aking reyna. Mahal na hari, may hihilingin sana ako. Huwag kang hiling. Alam ko na ang gusto mo. Mga taga-Fengshen Hall, makinig. Opo. Ipalabas agad ang Hell Order. Milyong dalubhasa mula Fengshen Hall. Lusubin ang Ghost Army. Ipaghiganti ang kapatid ng asawa ko. Sunod po! Huwag kang mag-alala. Maghanda sa gagawin natin mamayang gabi. Nais kong magkaanak tayo ng prinsipe. Hahaha.